Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1301. Ilang sandali pa ang lumipas ng isang batang babae na mukhang nasa edad na 19 ay tumawag, talagang natagpuan mo siya, tiyuhin. Ang batang babae mismo ay nakatayo sa tabi ng pintuan ng isang bahay na matatagpuan sa loob ng isang shantytown kanluran ng mga suburb ng lungsod. Sa itsura nito, tila medyo matagal siyang naghihintay doon. Tungkol naman sa kausap niya, ito ay isang nasa katanghaliang lalaki na sumakay lamang sa kanyang tricycle patungo sa compound ng bahay. Sa likod ng tricycle, nahiga ang isang duguan at walang malay na kabataan. Anuman, agad siyang bumangon upang maglakad papunta sa lalaki pagkumusta sa kanya. Sa mga kabataan na mukhang napapalo, sinumang normal na babae ang tatakpan na niya ang kanyang bibig at napasigaw sa puntong ito. Ang babaeng ito, gayunpaman, ay tila ganap na hindi napinsala sa kanya. Sa katunayan, agad niyang sinimulang tapikin ang kanyang walang malay na mukha ng ilang beses bago lumingon upang tumingin sa nasa katanghaliang lalaki. Ang sasabihin ko, maswerte ang taong ito dito. Pagkatapos ng lahat, humihinga pa rin siya pagkatapos ng pagdurusa mula sa napakasamang mga pinsala. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, pinahirapan din siya ng labis na potensyal na lason. Sabi ng babae habang nahihiwagang hawakan ang baba niya bago pinagmasdan ang magkabilang gilid ng kanyang mukha, tigilan mo na ang lokohan mo, hindi mo ba nakikita kung gaano siya kabastusan? Salamat sa Diyos na sumailalim siya sa bautismo ng langit at malapit nang maabot ang spirit earth realm. Kung hindi man, matagal na siyang patay ngayon. Sagot ng lalaki habang umiling. Gaano ka makakakuha ng ignorante? Kahit na isaalang-alang ang paglaban sa Gunters at sa King of Judgment portal na may kaunting lakas na mayroon siya. Ganting sagot ng babae sa pout. Iyon ay sapat na panunuya mula sa iyo. Sinusubukan lamang niyang isave ang mga tao sa kabila ng hindi alam kung ano ang mundo. Ngayon bilisan mo at ihanda mo ang mga halaman para sa akin. Nakatuon muna ako sa pag-save ng buhay niya. Utos sa lalaki habang sinisimulan niyang bitbit ang kabataan sa looban. Ang babae mismo ay tumingin sa paligid upang matiyak na walang nakakita ng anuman sa mga ito. Sa sandaling nakatiyak siya, mabilis niyang itinulak ang tracy kung may dugo sa bahay. Kasunod nito, nakuha niya ang isang maliit na labanan ng esmeralda mula sa kanyang manggas bago ay waisak ang tila neon green na pulbos sa paligid ng lugar. Ang pulbos mismo ay mabilis na nawala sa hangin. Sa tapos na pagkatapos ay pumasok siya sa bahay upang simulang ihanda ang mga sangkap. Samantala, ang lalaki ay masipag na sa trabaho sa isa sa mga silid, sinusubukan ang kanyang makakaya upang may-save ang kabataan. Naturally, ang kabataan na nakahiga na ngayon sa isang kama ay walang iba kundi si Gerald. Maya-maya pa ay pumasok na rin ang babae sa silid bago umupo sa gilid. Ito ay malinaw kung gaano siya maliit na nagmamalasakit sa sitwasyon dahil mayroon pa siyang lollipop sa kanyang bibig. Gayunpaman, medyo napakabata pa niya upang magtaglay ng gayong lakas, hindi ba? Tingin ko ito medyo hindi ka panipaniwala, totoo lang. Hindi mo ba sinabi na ang Nebula Realm ang hangganan para sa mga tao? Impyerno, hindi pa nga tayo pumunta doon. Ito ay sapat na mahirap para sa mga regular na tao upang makakuha ng pag-access sa kanilang panloob na lakas kahit nagugugol nila ang kanilang buong buhay sa paghuhan sa ito. Gayunpaman ang kabataan na ito dito ay sapat na makapangyarihan upang halos maabot ang spirit earth realm. Ang tao mismo ay hindi agad nag-reply, buong nakatuon sa paggaling kay Gerald. Maya-maya huminto siya upang huminga ng malalim bago sumagot sa kanyang namamaos na tinig, tulad ng sinabi ko, hindi siya ordinaryong tao. Kung maglaan ng oras upang maingat na mapagmasdan ang mga tampok ng nasa katanghaliang lalaki, makikita nila kung gaano kahindak at kakaiba ang mukha niyang puno ng peklat. Kung gayon gaano kahusay ang larangan ng martial arts dito. Mula sa naobserbahan ko, ang pangangatawan ng kabataan na ito ay itinayo na naiiba sa iba. Parang hindi rin siya sumusunod sa mga pangkalahatang prinsipyo. Mukhang dumaan din siya sa isang espesyal na proseso ng pagpino ng katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga halamang gamot. Batay sa sinabi sa akin ng aking lolo, ang misteryosong pamamaraang ito ng pagpino ng katawan ay dapat sa pamamagitan ng tama ay mawala ng matagal. Sabi ng babae, walang limitasyon sa kaharian. Ipapaalam ko sa iyo na ang isang tao ay palaging mas malakas kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi ka kailanman nagkaroon ng interes tuwing pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga gawain tungkol sa martial arts. Panipi, Kabanata 1302. Matapos magbigay ng isang mapait na ngiti, mabilis siyang muling kumonekta sa mga magkahiwalay na buto ni Gerald bago matulin at husay na bendahe ang lahat ng kanyang bukas na sugat.
Aaminin kong hindi talaga ako gaanong interesado sa nakaraan, ngunit naintriga ako ngayon. Kung tutuusin, talagang nakakagulo siya. Sagot ng babae. Ang martial arts na interesado kang alamin ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng ordinaryong mandirigma. Ang mga kinakailangan upang maabot ang kaharian ng Nebula ay napakahirap. Kahit na ang pagkakaroon ng tamang dugo ay hindi magbibigay sa iyo ng madaling pag-access sa kahariang iyon. Dapat mong malaman sa ngayon na marami sa mga pamilya dito ay may mga uri ng dugo na naiiba sa karaniwang mga tao at iyan ay dahil bahagi sila ng mga lihim na lipunan. Ang mga tao mula sa mga lihim na lipunan ay umaasa sa kanilang mga pambihirang pangangatawan at palagi silang magiging isang hakbang na mas malapit kaysa sa iba pagdating sa pag-abot sa mga hangganan ng mga tao. Kahit na ang mga sapat lamang na assiduous mula sa mga pamilyang iyon ang makakapigil sa kanilang lakas sa loob at posibleng makarating sa Nebula Realm. Gayunpaman sa paningin ng ilan sa mga cryptech na pamilya ang mga lihim na lipunan ay wala. Hindi ko sila sisihin dahil ang mga mula sa mga cryptech na pamilya ay may kakayahang gumamit ng mga lihim na diskarte habang nagmamanipula ng kanilang lakas sa loob. Anuman ang mga mula sa mga cryptech na pamilya ay nakarating sa Spirit Earth Realm sa pamamagitan ng isang proseso na nagsasangkot ng pangalawang pagbabago ng kanilang panloob na lakas. Habang ang mga lihim na lipunan at cryptech na pamilya ay maaaring hindi mukhang lahat na magkakaiba sa bawat isa, ipapaalam ko sa iyo na ang kanilang mga kakayahan ay napakalaking magkakaiba na ang mga miyembro ng pamilya ng mga lihim na lipunan ay hindi maaaring mangarap na malampasan ang mga mula sa mga cryptech na pamilya. Kung sakaling hindi mo alam, ang Gaunters ay isang cryptech na pamilya din. Mula sa narinig pagkatapos ng mga miyembro ng pamilyang iyon ay nagtipon ng sapat na lakas sa loob, maliliwanagan ang mga ito sa lihim na pamamaraan ng kanilang pamilya na makakatulong sa kanilang maabot ang Spirit Earth Realm. Paliwanag ng lalaking nasa edad na. Kasunod nito tiningnan niya si Gerald bago idinagdag tungkol kay Gerald dito, umasa siya ng higit sa kanyang pangangatawan na binago ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na lihim na diskarte upang makarating sa kasalukuyang kasalukuyan. Ang pagdaragdag nito sa kung gaano katangi ang bloodline ng pamilya Crawford, ang kanyang pagsasanay ay mabilis na lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Sa nakikita ko, matagumpay siyang dumaan sa paunang, gitna, at panghuling yugto ng wala pang isang taon upang makarating sa Nebula Realm. Pagkatapos nito, nalampasan niya ang Nebula Realm sa pamamagitan ng pagsailalim sa bautismo ng langit. Iyon, syempre, napunta siya sa kanyang kasalukuyang yugto, ang paunang yugto ng Spirit Earth Realm. Sa katunayan, nakikita ko na papalapit na siya sa gitnang yugto. Kahit na, ang kanyang kasalukuyang lakas lamang ay tila napakakakaiba. Upang ilagay sa pananaw kahit na ang mga pambihirang tao na nakarating sa kanyang kasalukuyang yugto ay hindi magiging isang tugma para sa kanya sa lahat. Sabi ng nasa katanghaliang lalaki na may mapait na ngiti. Nakita ko, pagkatapos para kay Gerald na hindi man makalapit sa pagkatalo kay Hogan. Gaano katindi ang Hogan? Nagtataka na tanong ng babae. Siya, mula sa kung ano ang maaari kong sabihin, dapat siya ay nasa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm kahit natandaan na nakarating na siya sa kaharian na iyon ng maraming taon. Hulaan ko na dapat lamang siya ay isang hakbang ang layo mula sa huling yugto. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na maaasahan ni Gerald na talunin siya. Naiintindihan ko. Sa pagsasalita nito, naaalala ko sa iyo na sinasabi na si Lady Gaunter at ang mga mula sa bagong pangkat na iyon ang Judgment Portal ay tila nakamit ang huling yugto ng Spirit Earth Realm. Sa pag-iisip na iyon, naaawa ako kay Gerald. Bakit hindi sinabi sa kanya ng taong tumulong na baguhin ang kanyang pangangatawan ng tungkol sa anuman sa mga ito? Sagot ng babae habang napakamot sa likod ng kanyang ulo. Kahit na sinabi niya iyon, nahanap pa rin niya ang taong tumulong kay Gerald na maging napakapambihirang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tulong ay pinayagan si Gerald na magbago sa kanyang kasalukuyang estado. May pakiramdam ako na hindi sinabi sa kanya ng taong iyon tungkol dito dahil hindi niya inaasahan na mabilis na lumaki si Gerald. Ang hulaan ko ay si Gerald ay may iba pang mga pagkakataong nakatagpo na pinapayagan siyang higit na maaasa ang kanyang pagsasanay. Gayunpaman, dapat niyang panatilihin ang pagmamadali sa mga gulo tulad nito dahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman. Habang siya ay tiyak na may kakayahang makitungo sa anumang mahina ng mga tao na dati niyang nabangga, ang mga Gaunters ay nasa ibang antas. Kung matagumpay siyang na-corner ng mga ito, natatakot akong siya ay kasing patay na. Nako, siya nga pala, mayroon bang iba pang mga lupain na lampas sa Spirit Earth Realm tiyuhin? Tanong ng babae. Matapos ang panandali ang pag-aalanggan, simpleng umiling ang lalaki bago sinabi, haha. Kahit na mayroong isa, ito ay medyo walang kahulugan. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng isang napakalaking agwat sa pagitan ng gitna at huling yugto ng Spirit Earth Realm.
Ipapaalam ko sa iyo na kahit nagugugol ng isang tao ang kanilang buong pagsasanay sa buhay, malaki ang posibilidad na hindi sila gumawa ng isang tagumpay. Mayroong kahit kaunting posibilidad na mangyari na isinasaalang-alang ang katotohanan na bukod sa mga Gaunters, kakaunti lamang ang nakarating sa huling yugto ng Spirit Earth Realm. Ang mga Gaunters mismo ay may likas na mas mataas na tsansa na makamit ang kaharian na iyon dahil sa kung gaano kalakas ang uri ng dugo ng kanilang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, ang mga pambihirang tao mula sa labas ng pamilyang iyon ay nahihirapan sapat na isipin ang kanilang sarili na nakakamit ang huling yugto ng Spirit Earth Realm, ano pa ang isang kaharian na lampas doon. Ngunit, kung gayon bakit may ilang mga tao na nakakamit ang Nebula Realm kung marami pa ang nakarating sa Spirit Earth Realm? Hindi ba medyo hindi makatuwiran? Haha, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong lolo tungkol sa misteryo na gumugulo sa mundo ng martial arts? Mahalaga, ang mga nakarating sa Nebula Realm ay may posibilidad na mawala sa mga pangkat minsan-minsan. Gayunpaman, dahil ang mga cryptic na pamilya ay may access sa mga lihim na diskarte, mabilis nilang malampasan ang Nebula Realm at makamit ang Spirit Earth Realm, mahalagang pinapaliit ang banta ng pagkawala kasama ng iba pa sa labas ng pamilya na nasa Nebula pa rin Realm. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga lihim na lipunan ay dating pinakamalakas na pamilya. Matapos magsimula ang mga pagkawala, gayunpaman, ang mga bagay ay dahan-daang bumaba para sa kanila, nakasunod na pagtaas ng ranggo ng mga mula sa mga cryptic na pamilya, paliwanag ng lalaki. Kaya't kung ano ang nangyari. Sumagot ang babae, sa wakas nakikita ang mas malaking larawan. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na lagayan na nasa kanya ni Gerald. Nagtataka, hindi niya maiwasang buksan ito at tingnan ang mga nilalaman nito. Nang mapagtanto na maraming mga maliliit na litrato doon, tumawa ang babae bago sinabi, bagaman siya ay isang mataas at makapangyarihang mayaman na mana, upang isiping mayroon siyang isang libangan. Tingnan mo, pinananatili niya ang maraming maliliit na litrato ng mga kababaihan kasama niya sa lahat ng oras. Kasunod nito, hinawakan niya ang mga ito upang tumingin ng mas malapit sa kanila. Mula sa maaari niyang agad na ipalagay, may ugali si Gerald na itago ang mga litrato ng mga pinakamahalaga sa kanya. Sa maraming mga larawan, napatunayan ng babae na ang mga larawan ng mga magulang ni Gerald, si Mila, at ang kanyang pinsan na si Keita, ay pinaka-nakaka-interes. Sabihin mo, tiyuhin, mayroong isang kaakit-akit na kagandahan sa mga larawang ito na may mga mata na kahawig ng marami sa iyo. Haha, sabi ng babae habang nakalahad ang larawan na pinag-uusapan ng nakangiti. Itigil ang pag-spout ng kalokohan. Sa kung gaano ako kapangit, paano pa man ang kahit sino ay malapit na makahawig sa akin. Gayon din, itigil ang pagtingin sa kanyang mga personal na gamit. Masungit gawin ito. Sagot ng lalaki na may isang malaswang ngiti bago bamaantong hininga. Kabanata 1303. Ngunit totoo, tito. Hindi ko naman hinahatak ang paa mo. Tingnan mo lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Sinasabi ko sa iyo ang mga mata ng kaakit-akit na maliit na ginang na ito ay katulad ng sa iyo. Pagpupumilit ng babae. Habang pinapanood ang senadoryos nito para sa kanya nakunan ng litrato mula sa nakaunat na kamay nito, simpleng tumingin lang sa kanya ang matanda bago sumuko at kinuha ito sa kanya. Ang pangalawang nakuha niya ang isang mas malinaw na pagtingin sa tao sa litrato, tila siya ay pansamantalang nag-freeze sa lugar. Laking gulat niya na hindi man lang niya nahawakan ang litrato ng maayos na nagresulta sa pagbagsak nito sa sahig. Kung hindi ito halata na sapat, ang batang babae sa larawan ay si Keita. Ang nakikita siyang nanginginig na ganyan ay una para sa babae. Idinagdag iyon sa katotohanan na ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki sa pagtingin sa larawan, hindi mapigilan ng babae na magtanong sa isang nag-aalala na tono. Tuldok-tuldok, tiyo, may problema ba? Mabilis na kinuha muli ang litrato pagkatapos ay sumagot siya, mabuti ako. Mabuti ang lahat. Pinag-uusapan kung saan tapos na akong bendahe si Gerald at kailangan kong magtungo ng kaunti. Alagaan mo siya pansamantala. Sa nasabing iyon, dali-dali siyang lumingon bago umalis. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Siya ay kumikilo sa halip kakaiba, ungol ng babae sa sarili habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Bagaman piliw siya sa likas na katangian, palagi niyang sinusunod ang mga salita ng lalaking iyon. Sa pamamagitan nito, napaupo siya sa tabi ng kama na nakapikit parehong kamay sa pisngi. Pagbukas ng isang mata upang tingnan ang nagpapahinga na kabataan, agad siyang nagulat. Dahil pinunasan ng nasa katanghali ang lalaki ang dugo sa mukha ni Gerald kanina, nakita niya ngayon na si Gerald ay, sa totoo lang, medyo gwapo. Iniunat ang kanyang kamay, marahan niyang kinurot ang mukha bago sinabi, mukha kang gwapo, alam mo ba? Parin, mas tiningnan kita, mas nararamdaman kong ang iyong mga mata ay kahawig ng bahagyang tiyuhin, nagtataka ako kung bakit, sa totoo lang, palaging lihim na hinahangaan ng babae ang lalaking nasa edad na.
Pagkatapos ng lahat kahit na siya ay pangit, ang ugali ng lalaking iyon ay palaging kaaya-aya at ang kanyang pag-uugali ay walang kabuluhan. Ano pa siya ay masyadong mahiwaga. Tuwing tinanong siya nito tungkol sa kung paano niya nakuha ang lahat ng mga sugat sa kanyang mukha, palagi siyang sumasagot sa parehong bagay na sinasabi na siya ay nasunog lamang ng masama. Tulad ng para sa mga litrato niya sa nakaraan, walang kahit na magsalita tungkol sa. Ang katotohanan iyon lamang ang labis na nalungkot sa babae. Pagkatapos ng lahat siya ay lubos na interesado na malaman kung paano siya tumingin sa nakaraan. Matapos ang pagtitig ng ilang oras kay Gerald ay kumurot ang tainga ng lumingon ito sa pintuan. Doon umupo ang lalaki habang tahimik siyang naninigarilyo. Talagang kakaiba ang pagkilos niya ngayon. Napaisip ang babae sa sarili. Mismo ang lalaki ay tinitingnan ulit ang litrato ni Keita habang nagpatuloy sa paninigarilyo. Kung ang isa ay magbibigay ng mas malapit na pansin sa kanya sa ilalim ng ilaw ng buwan, makikita nila ang kanyang katawan na nanginginig ng bahagya habang ang luha ay dahan-daang nagsisimulang bumuhos sa kanyang mga mata, ang kanyang titig sa litrato na puno ng pagsamba. Matapos na masilaw sa mahabang panahon, kalaunan ay maingat niyang iningatan ang litrato. Pagtingin sa langit sa gabi, wala na roon ang kanyang paunang luha. Sa halip, pinalitan ito ng isang hitsura ng pagiging ganap at walang awa. Ang insidente ay maaayos ng maaga o huli. Hindi ito malayo mula ngayon. Malamig na idineklara ang lalaki habang tinitignan niya ang mga punyal sa isang malaki at malayong bundok sa di kalayuan. Tuldok. Samantala, ang mga Gunters at ang mga mula sa Judgment Portal ay kasalukuyang naka-assemble sa maliwanag na naiilaw na bulwagan ng pamilya Manter sa loob ng sinaunang lungsod. Sa sandaling iyon si Aerith, ang matandang ginang ng pamilyang Gunter, ay nakaupo sa upuan ng parangal habang siya ay sumisigaw sa pagkabigla, ano? Natalo si Hogan. Ngunit paano posible kahit na isang mahina lamang, maliit na prito si Gerald kumpara kay Hogan? Paano talaga siya nakatakas? Si Hogan ay isang pambihirang tao na nakamit na ang gitnang yugto ng Spirit Earth Realm. Sa ganoong klaseng lakas siya ay isang nakakatakot na tao na kayang gawin ang anumang nais niya. Ang mga Gunters mismo ay lubos na may kamalayan sa kung gaano siya kakilakilabot dahil bago pa sila bumuo ng isang alyansa sa Judgment Portal, tinangka nilang labanan ang hayop na iyon ng isang tao. Sa kabila ng pambihirang mga miyembro ng pamilya Gunter, wala sa kanila ang anumang laban para kay Hogan at lahat sila ay napunta sa lubos na pagkatalo. Nag-iisa lamang iyon ang nagpinta ng imahe ng kung gaano katindi ang lalaking iyon. Dahil ang Judgment Portal ay nagpadala kay Hogan upang makuha si Gerald sa oras na ito, inakala ng mga Gunters na lahat ay nasa bag na. Sigurado silang sigurado, sa katunayan, na inihanda nila ang kulungan ng bilangguan ni Gerald. Nakakagulat, hindi lamang kay Gerald ang nakatakas ngunit si Hogan ay nagtapos din sa labis na pagkasugat. Si Hogan mismo ay kasalukuyang nakahiga sa isang upuan, ang kanyang ekspresyon ay labis na walang awa habang ang mga miyembro ng Judgment Portal ay nagpatuloy sa bendahin ng kanyang mga sugat. Kabanata 1304. Siya ay naisave sa simula ng oras ng isang tao na napakalakas. Kung naging mas mabagal ako, hindi ako mabubuhay ngayon. Paliwanag ni Hogan, pakiramdam lubos na napahiya. At sino talaga ang nang-aatake? Tanong ni Aerith habang nakakunot ang noo niya. Dahil sa masyadong nakatuon ako sa pag-iwas sa kanyang pag-atake, hindi ko siya makita ng maayos. Panipi tuldok. Maaaring may iba pang mga makapangyarihang puwersa na lihim na tumutulong kay Gerald. Tuldok tandang pananong panipi. Ungol ni Aerith sa sarili habang napapaisip. Para sa isang tao na talunin ang Hogan na masama, kailangan nilang magkaroon ng kahit man lang lakas na katumbas ng huling yugto ng Spirit Earth Realm. Kahit na nahihinuhan niya kahit kaunti, simpleng hindi mawari ni Aerith kung anong uri ng puwersa ang tutulong upang tulungan si Gerald. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang isang boses na nagsasabing, hindi kaya si Gerald ang nagdudulot sa iyo ng labis na kaguluhan, Lady Gunter. Pagtingin niya pinapanood niya ang isang napakagwapong kabataan na pumasok sa pintuan patungo sa labas na nakatiklop sa likuran niya ang kanyang dalawang kamay. Pagpasok sa loob, ang kanyang unang reaksyon ay ang kahangahangang pag-scan sa bulwagan ng may malamig at mahigpit na mga mata na nagsisilbi lamang upang lalong mapalakas ang kanyang pambihirang aura. Ngayong alam na ang kanyang presensya, ang 13 miyembro ng Judgment Portal na binubuo ng kapwa lalaki at babae na nagbibigay ng kakaibang damit at naglalarawan ng hindi magagandang ekspresyon ay pumalit sa pagtango sa kabataan habang binati nila, ang kasiyahan na makilala ka, Young Master Gunter. Ang mga Gunters ay mayroon na pagkatapos ng lahat, isang pakikipag-alyansa sa Judgment Portal. Anuman ang kabataan ay nagpunta sa pangalang Felton Gunter at siya ang apo sa tuhod ni Lady Gunter. Kay Yumi siya ang panganay na pinsan.
Si Felton ay kilalang napakalakas at siya ang halos pinakamakapangyarihang individual sa mga nagmula sa henerasyon ng pamilya Gunter. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na si Felton ang pinakamamahal na apo sa tuhod ni Aerith. Tulad ng para sa kanyang pinaka-adored apo sa tuhod, natural na may gampanang iyon si Yumi. Kahit na, ang kanyang pagmamahal kay Yumi ay hindi kasing lakas ng kanyang pagsamba kay Felton. Pagkatapos ng lahat, personal na sinanay ni Aerith si Felton na maging tagapagmana ng pamilyang Gunter. Dahil dito, sa sandaling makita siya, isang ngiti ang agad na nabuo sa mukha ni Aerith habang sinabi niya, "Narito ka, Felton." Nakangiting malamig, sumagot si Felton pagkatapos si Gerald ay totoo lang walang kwenta sa isang tao na marahil ay maihahambing lamang siya sa isang ligaw na aso. Sa kabila nito, upang isiping mabibigo talaga siya ni Master Hogan. Kaya ayon kay Master Hogan, tila may tumutulong kay Gerald sa lihim. Na ang isang tao ay tila isang napakapangyarihang tao din. Paliwanag ni Aerith. Huwag kang matakot, Lady Gunter, para kahit na ang mga pambihirang tao ay lihim na tumutulong sa kanya, ang kailangan ko lang ay ilang araw para makapunta ako sa ilalim ng lahat ng ito. Hayaan mo na lang sa akin ang lahat. Tulad ng para sa mga puwersa na masigasig pa ring tulungan siya, ipapakita ko sa iyo ang iyong sarili, isa-isa. Idineklara ni Felton na may kumpiyansa ng ngiti sa labi. Palaging tiwala ito kay Felton at ang mga nakakakilala sa kanya ay madalas na masusumpungan siya na maging sobrang mapagmataas. Ito ay halos parang wala sa mundo na masyadong mahirap para sa kanya na harapin. Gayunpaman totoo hanggat isinasaalang-alang ito ni Felton na gawa niya ang anumang nais niya, hindi alintana kung sino ang kabilang partido. Dahil doon sa sobrang pagtitiwala ni Aerith kay Felton. Napakahusay. Sa totoo lang dati kong iniisip ang tungkol sa pagpapaimbestigahan mo rin dito. Anuman, subukang malaman ang higit patungkol sa mga puwersang tumutulong sa Gerald at iulat ang iyong mga natuklasan sa akin sa sandaling makakuha ka ng anumang mga pahiwatig. Tulad ng para sa iyong mga pamamaraan ng pagkuha ng impormasyong iyon, huwag mag-atubiling gawin ang nais mo. Sagot ni Aerith, isang kasiyahang ngiti sa labi. Pinatunayan. Sabi ni Aerith habang ngumiti ito sa kanya bago tumalikod para umalis. Ang pangalawa ay dumating siya sa pintuan, gayunpaman, isang babaeng tagapaglingkod na nagkataon na pumapasok na may dalang ginseng tea sa kamay. Dahil sa kanyang bahagyang sorpresa, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi sinasadyang mabangge si Felton. Humihingi ng paumanhin, young Master Gunter. Patawarin mo ako. Kurap sa babaeng tagapaglingkod na mukhang nasa edad na 16 na edad habang kaagad siyang nakaluhod sa harapan niya. Insensible scum. Sigaw ni Felton na nakakunot ang noo bago kaagad hinampas sa pisngi. Kasunod nito, nagsimulang damaloy ang dugo sa patas na mukha ng dalaga, ang katawan niya ngayon ay malote sa sahig. Patay na siya. Nang makita iyon, ang 13 miyembro mula sa Judgment Portal ay maaaring tumingin lamang sa bawat isa sa pagkabigo. Si Aerith mismo ang simpleng nagsiwalat ng isang ngiti habang tiningnan niya si Felton bago sabihin pay it no attention. Sinisira ko lang si Felton mula pa noong bata pa siya. Pagkaway ng kamay sa natitirang mga tagapaglingkod pagkatapos ay nag-utos si Aerith, alisin ang bangkay na yan. Oo, Lady Gunter. Sinigawan ng mga tagapaglingkod ng magkasabay, lubos na napaslang sa kanilang nasaksihan. Kabanata 1305. Sa pamamagitan nito, ang mga Gunters at ang mga mula sa Judgment Portal ay sumang-ayon na makipagtulungan upang habulin si Gerald. Malinaw na ang paghahanap kay Gerald ay mahalaga para sa parehong Aerith at ang King of Judgment Portal. Kasabay nito, kapwa alam din ng parehong puwersa na kahit si Kaina, na nagmamayari ng Squad of Divine Grimness, ay hinahanap si Gerald. Gayunpaman, hindi tulad ng mga ito, ang hangarin ni Kaina na hanapin si Gerald ay upang pakasalan siya. Sa kabila ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga interes sa paghahanap kay Gerald, kapwa tinitiyak pa rin nina Lady Gunter at King of Judgment Portal na bantayan ang mga kilos ni Kaina. Anuman ang gawain ng paghahanap kay Gerald ay higit na ibinigay kay Felton at Hogan. Habang ang Gunters ay talagang nasa buong kontrol sa sinaunang lungsod, ang kanilang totoong impluensya ay umabot sa kabuuan ng lungsod ng Corton. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na iniutos ng mga Gunters sa mga Sime mula sa lungsod ng Corton, na tulungan sila sa kanilang paghahanap kay Gerald sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking pangkat ng mga tao pati na rin sa pagbibigay sa kanila ng anumang kinakailangang mapagkukunan. Kahit na sa maraming tao na nakatuon sa pangangaso kay Gerald, gayunpaman, hindi talaga siya mahanap ni Aerith sa kabila ng pagsisiyasat sa bawat lugar na naiisip niya sa Curtain City. Naturally, labis itong nagalit sa kanya. Sa paglaon, ang bawat sulok at sulok ng lungsod ay hinanap kahit na wala pa ring mga palatandaan ni Gerald. Ang natira na lamang ay ang malawak na shantytown.
Sa puntong iyon kapwa si Felton at Hogan ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa dahil sa kanilang pagkabigo na hanapin si Gerald kahit na makalipas ang isang linggo. Sa pamamagitan nito pareho silang nagtungo sa shantytown na may isang koponan na ibinigay ng mga Syme na binubuo ng halos 200 katao. Kung nabigo pa rin tayo upang hanapin siya dito kung gayon ang Dordwell Heights ay ang natitirang lugar para sa amin upang maghanap. Tuldok-tuldok kudlit. Inisip ni Felton ang kanyang sarili ng labis na mahigpit. Alam niya sa isang katotohanan na hindi umalis si Gerald sa lungsod mula nang ginamit ng kanyang lola ang mga dead anis upang suriin kung mayroon si Gerald. Ngunit kung nasaan siya, samantala, isang kaibig-ibig na maliit na batang babae, na nakatali ang kanyang buhok sa mga pigtail at mukhang nasa 6 na, ay makikita na nakatayo sa isang maliit na patio ng isang bahay sa loob ng shantytown habang siya ay masayang sinabi, "Papunta ako ngayon sa paaralan, Brother Crawford at Sister Monica. Darating ulit ako sa iyo sa paglalaro bukas. Oh, at ito ang ilang mga itlog na sinabi sa akin ng aking ina na ibigay sa iyo." Paglingon sa mga figure ng nakatatandang kapatid na lalaki, ngumiti siya bago idinagdag, "Dahil may sakit ka, siguraduhin kumain ng mas maraming itlog upang maging mas malusog, Brother Crawford." Nang marinig iyon, ang babae na nakatayo sa gilid agad na tumawa. Naturally, ang pinag-uusapan na Brother Crawford ay walang iba kundi si Gerald. Kahit na gumagawa siya ngayon ng mas mahusay matapos ang pagaling sa kanya ng lalaking iyon, ang kanyang katawan ay mahina pa rin sa ngayon. Tungkol kay Sister Monica, siya ang babaeng nag-aalaga kay Gerald kasama ang lalaking nasa edad na sa buong panahong ito, at ang kanyang buong pangalan ay Monica Leonard. Anong magandang babae. Ngunit oo, sisiguraduhin kung ang iyong Brother Crawford ay kumakain ng maraming mga itlog hanggang sa siya ay malusog muli. Huwag kang mag-alala, pagbantayan ko siya. Sagot ni Monica sabay ngisi. Alam na ang bata ay hindi nangangahulugang walang pinsala sa kanyang mga salita, simpleng tumawa si Gerald habang nakatingin siya sa dalaga na may malasakit na mga mata. Gayunpaman siya ay tunay na nagdusa mula sa napakalaking pinsala sa oras na ito, at hindi isang kahabaan na masasabi na madali siyang namatay noon pagkatapos ng labis na pinahirapan ni Hogan. Sa oras na siya ay nasadyap, hindi lamang ang karamihan sa kanyang mga ugat at buto ay nasnap, ngunit naghihirap din siya mula sa kaila hilakbot na mga pinsala sa panloob pati na rin mula sa matapang na lason. Kahit na mula sa paningin ng nasa katanghali ang lalaki na pananaw, mayroon na itong sapat na kabuting si Gerald dahil nagawa niyang makatakas na buo ang kanyang buhay. Gayunpaman, habang ang lalaki ay natansya na makakakuha lamang ng kamalayan si Gerald makalipas ang hindi bababa sa 1 buwan, talagang hindi niya inaasahan ang kabataan na magising makalipas lamang ang 3 araw. Ang katotohanan na ang kanyang mga sirang buto at panloob na pinsala ay gumaling kaya mabilis na matapat na ginawa ni Monica ang parehong takot at inggit sa natatanging Gerald, at medyo diretsahang abnormal na pangangatawan. Habang totoo na nagkamalay siya sa pangatlong araw na naroon siya, nakakalabas lamang siya mula sa kama sa ika-6 na noong nakaraang araw. Dahil sa kung gaano kaoy na si Gerald simula nang gumaling pa ang kanyang katawan, ang kalalakihan na nasa edad na ay umalis muna sa Dordwell Heights kinaumagahan upang makalakam muli ng mga damo para sa kanya. Pinag-uusapan ng lalaking iyon mula nang muling magkaroon ng malay si Gerald, natagpuan niya ang lalaking nasa edad na maging pamilyar at palakaibigan, kahit na hindi siya sigurado kung iyon ay isang bias lamang na pananaw dahil ang tao, pagkatapos ng lahat, ay naisave ang kanyang buhay. Pareho sina Monica at ang lalaki ay medyo misteryoso kay Gerald. Pagkatapos ng lahat ng tanungin kung saan siya nagmula, tumanggi si Monica na bigyan siya ng isang malinaw na sagot. Ang alam lang niya tungkol sa kanya ay nanatili siya sa tabi ng lalaking iyon ng mabuti sa loob ng 2 taon sa ngayon. Ang lalaking mismong iyon ay lalong nagpatotoo. Kung sa bagay kahit paulit-ulit na tinanong siya ni Gerald kung bakit lumitaw siya bigla upang iligtas siya, simpleng pag-iwas ng lalaki sa pagbibigay ng direktang sagot. Hindi nais na ipagpatuloy ang pagiging basto sa kanyang tagapagligtas, hindi nagtagal ay nagpasya si Gerald na huwag nang umiwas pa. Sa halip, pinili niyang sundin ang mga utos ng lalaki na manatili lamang sa shantytown sa pansamantala upang gumaling sa kapayapaan ng isip. Tulad ng para sa maliit na batang babae mula sa mas maaga, nagpunta siya sa pangalang Sierra. Sa buong oras na gising niya, medyo nakilala ni Gerald ang cute at mabait na batang babae ng maayos. Mula sa sinabi sa kanya, siya ang bunsong anak na babae mula sa pamilya ni Elias Lincoln, na isa sa mga pamilya dito sa shantytown. Nalaman din niya na noong siya ay mas bata pa siya ay nahulog ng labis. Mula nang siya ay naisave ng lalaking iyon, gayunpaman, tinatrato niya siya tulad ng kanyang ninong na nagpapaliwanag kung bakit siya parating pumupunta sa kanyang bahay tuwing makakaya niya. Sa katunayan, madalas siyang nandoon kaya't siya ang pinag-uusapan na panaasa ng mukha ni Gerald para sa kanya araw-araw. Bilang karagdagan, nagdala pa siya ng maraming pagkain para sa kanya.
Ang katotohanan ang pagkaing karamihan ay binubuo ng mga candy at merienda, mga pagkaing pinahalagahan ng Sierra, tiyak na nagpainit sa puso ni Gerald. Ano man kumaway si Gerald sa dalaga na tumatakbo ngayon habang kumakaway sa kanya bago sumigaw, "Kita, Sierra." Mula sa sinabi sa kanya, ang batang babae ay nag-aaral sa gitnang klase ng kindergarten. Kabanata 13:06. Kung gaano siya ka-cute, sigurado akong lalaking isang napakagandang babae, nakangiting sabi ni Monica. Sumasang-ayon ako. Sigurado akong magkatulad siya sa iyo sa mga tuntunin ng kagandahan. Nakangiting sagot ni Gerald. Makalipas ang ilang segundo, agad niyang itinakip sa bibig ang isang puting tuwalya na hawak-hawak niya habang nagsisimulang umubo ng labis. Pinapanood habang ang tuwalya ay dahan-dahan na nabahira ng dugo, sumimangot si Monica ng bahagya bago sinabi, "Kung sa bagay, hindi pa gumagaling ang iyong mga pinsala, alam mo." Sinabi sa katotohanan, hindi ko pa rin maalis kung gaano ka-abnormal ang iyong katawan. Kasunod nito, lumingon si Gerald sa kanya at nalaman na nakatitig siya ng mabuti sa kanyang dibdib. Nakaramdam ng kakaiba, sinabi ni Gerald na, "Tuldok-tuldok, bakit ganyan ka nakatitig sa dibdib ko? Hindi ka makakakuha ng anumang mga kakatuwang ideya. Nakatingin lang ako sa jade pendant mo." Nagniningning ulit, "Alam mo, mula sa araw na dinala ka rito, ningning ito ng eksaktong-eksaktong oras tuwing umaga at gabi. Kung iisipin, dapat gawin ito kahit 100 beses ngayon." Sagot ni Monica na medyo mapang-asar habang iginala ang mga mata kay Gerald bago itinuro ang bilog na pendant na jade na nakasabit sa leeg ni Gerald. "Ano? Nagniningning na naman," sabi ni Gerald habang nakatingin sa baba upang makita ang sarili. Kahit na siya ay may kamalayan na ang palawit na ningning ay nagniningning ng regular mula pa nang magising siya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang ipinahiwatig nila. Ang jade pendant ay talagang pambihirang. Pagkatapos ng lahat, dati nitong naisave ang kanyang buhay sa maraming mga okasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tulong sa pinakamahalagang sandali. Sa kabila nito, hindi ito naaktibo sa oras na ito kahit nabugbugin siya ni Hogan sa isang sapal. Ano sa lupa ang nangyayari? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, medyo nalilito. Matapos itong pag-isipan, napagpasyahan niya na hindi niya magagawang malaman ito sa pamamagitan lamang ng pagtutuon dito. Sa pag-iisip na iyon, sinundan niya si Monica papasok ng bahay. Samantala, isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim sa ilalim ng pamumuno ng ilang mga gunters ay nakapunta sa labas mismo ng shantytown na handa ng ganap na magpunta sa pintuan upang hanapin si Gerald. Mula sa kanilang nalalaman, ang daang-daang pamilya na nakatira sa shantytown na ito ay lahat ay nagbahagi ng mabuting relasyon sa bawat isa. Dahil dito, lahat ng mga naninirahan dito ay nagkakaisa at napatunayan kung paano kaagad lumabas ang ibang mga pamilya upang tingnan kung nakita nila ang mga gwardya na bumabalot sa isa sa mga bahay doon. Sa kabila ng kanilang mga paunang protesta, nauwi din sila sa kanilang sariling mga bahay matapos magsimulang mag-scowling ang mga gwardya at magbanta na babugbugin sila kung balak pa nilang makialam pa. Sa sandaling iyon, si Felton mismo ay nakaupo sa likuran ng isang marangyang kotse, pansamantalang ipinatong ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng dahan-daang pagdilat ng kanyang mga mata, maya-maya pa ay napasimangot siya nang makita niya ang isang batang babae na naglalakad sa kalye. Napansin na nakatitig siya sa kanya, pansamantalang nagyelo ang batang babae sa takot. Pagkalipas ng isang segundo, tila ang kanyang mga magulang ang pumihil sa pagharang mula sa mga bodyguard na nakatayo sa harap ng kanilang bahay bago sumugod sa dalaga habang pinapasok ang Sierra. "Bumalik ka rito, mabilis." Kahit na ang iba pang mga pamilya na pinapanood ang lahat ng ito ay naganap nais tumulong, sila ay labis na takot upang makagalaw, alam na hindi nila kayang mapahamak ang taong naglulunsad ng napakalaking operasyon. Matapos ang patuloy na pagtitig kay Sierra ng medyo matagal pa, binigyan ng sulyap ni Felton ang kanyang nasasakupan bago tinuro ang dalaga. Madaling naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Felton na ang subordinate pagkatapos ay lumakad at agad na dinala ang Sierra pataas kahit na siya ay tumakbo lamang pabalik sa bahay. Ina. Sumigaw ang ngayon ay lubos na kinikilabutan sa Sierra. Ang kanyang mga magulang ay pantay na takot para sa kanyang kaligtasan at agad silang nagsimulang tumakbo sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang pagsulong ay pinahinto ng ilang iba pang mga gwardya na mabilis na sinipa ang dalawa sa lupa bago sumigaw, "Beat it! Anong ginagawa mo? Hindi namin kailanman nasaktan ang sinuman sa iyo. Anak ko siya at bata pa siya. Ano ang pinaplano mong gawin sa kanya?" Sigaw ng nami maganing ina. "Mas mabuting kumilos kayo. Isa pang paglipat mula sa alinman sa inyo at pareho kayong patay." Banta ng mga gwardya habang naglalagay ng mga kutsilyo malapit sa leeg ng duo. Sa kanyang mga magulang na hindi makagawa ng isa pang paglipat, ang nasa ilalim na hawak sa Sierra pagkatapos ay dinala ang batang babae kay Felton.
Kapag siya ay bago sa kanya, kumuha siya ng isang sniff bago pikit ang kanyang mga mata. Panipi tuldok. Mayroong isang kakaibang herbal na pabango sa batang babae na ito. Herb na hindi kailanman magagawang magluto ng ordinaryong tao. Narinig iyon ang subordinate pagkatapos ay tumingin sa Sierra bago ungol. Nakakita ka ba ng anumang kakaibang mga pasyente kamakailan? Iluwa mo ang totoo, masamang batang babae ka. Hindi ko alam. Tuldok tandang padamdam panipi. Pulong ni Sierra sa takot niya. Bagaman bata pa siya, maliwanag siya upang malaman na hinahanap nila si Gerald. Kahit na ipinangako niya sa kanyang ninong na hindi niya kailanman ibubunyag ang lokasyon niya at tutuperin niya ang pangakong iyon kahit na ano paman. Huwag mo akong subukan, batang babae. Mas mabuti kang maging masunurin at sabihin sa akin ang totoo, kung hindi man ay bibigyan ko ng kaguluhan ang iyong mga magulang pagkatapos kong patayin ka. Sunod na ungol ni Felton pagkalabas niya ng sasakyan, tinitiyak na mag-flash ng isang malamig na ngiti habang sinabi niya iyon. Nakatingin sa mata ni Sierra gamit ang kanyang mahigpit na titig pagkatapos ay idinagdag niya, ngayon nga, ayaw mo pa bang sabihin sa akin ang alam mo? Para maintindihan mo lang, para sa akin, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpatay ng isang langgam. Panipi. Kabanata 1307. Ako, hindi ko talaga alam. Sigaw ni Sierra nang buhatin siya ni Felton sa hangin. Hindi mahalaga kung gaano siya nagbanta sa kanya, gayunpaman, patuloy na itinanggi ng Sierra na wala siyang alam. Mabilis na naintindihan na hindi siya makakakuha ng anumang bagay mula sa kanya, pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang malamig na mga mata sa mga magulang ni Sierra bago magtanong, at paano naman kayong dalawa? May nalalaman tungkol dito. Nang makita na pareho silang hindi gaanong masigasig sa pagsagot, hinawakan niya ang leeg ni Sierra bago dahan-daang tumaas ang lakas ng hawak niya. Nang makita iyon, kapwa si Elias at ang kanyang asawa na umiiyak na sa pighati sa puntong ito, ay makakagalit lamang sa kanilang mga ngipin sa kanilang mga gulat na estado. Habang kapwa alam ng katotohanan na hinahanap ni Felton si Gerald, ang binata na nailigtas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, labis silang naging matapat sa lalaking iyon, at hindi man lang nila pinapangarap na ipagkanulo siya. Sa pag-iisip na iyon, pareho silang simpleng umiling. Manalo ka. Nakikita ko kung paano ito. Sa palagay ko hindi mo matatakot ang mga kahihinatnan hanggang sa matikman mo ito. Payagan akong magpakita. Pang-iinis ni Felton habang dahan-daang itinaas ang braso. Bago ibababa muli ito ng napakabilis sa isang paggalaw ng swiping. Sa sandaling iyon, nag-freeze ang lahat, hindi sigurado sa nagawa pa ni Felton. Gayunpaman, isang segundo, ang mga mata ng mga magulang ng Sierra ay nanlaki sa sobrang takot habang nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanang balikat ng Sierra. Ang kanang-kanang braso ay natanggal lamang at nahiga sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang braso na hiniwang malinis sa kanyang katawan, agad na nagsisigaw si Sierra sa sakit, "My arm." Ang ina naman ni Sierra, sa kabilang banda, ay napuno ng malalakas na emosyon na sa wakas ay namamatay siya sa lugar. Tungkol kay Elias, ang kanyang mga mata ay naging dugo habang siya ay umuungal, ikaw ay hindi matapang sa isang tao. Papatayin kita. Gayunpaman, gaano man niya sinubukan na mabilis na dumaan ang mga gwardya upang atakin si Felton, walang paraan na magagawa niyang malampasan ang mga mula sa pamilyang Gunter. Hindi nagtagal, natapos siya sa pagka-atres na dumapa sa lupa sa sobrang galit. Simula pa lang yan. Kung tatanggihan mo pa ring sabihin sa akin kung saan siya nagpunta upang makuha ang pabango sa kanya, ang kanyang ulo ang susunod na lilipad. Pangungulit ni Felton na may masamang ngiti sa labi. Sa masusing pagsisiyasat, ang sandata na ginamit noon ni Elias upang hiwain ang braso ng dalaga ay isang puting kutsilyo. Sa pamamagitan nito, ang pagpuputol ng kanyang braso ay kasing dali ng pag-off ng braso ng isang insekto. Kahit na matapos marinig ang banta na iyon, si Elias, nakasalukuyang natapakan ng ulo ng isa sa mga gwardya, ay tahimik lamang habang pilit niyang pinagsisikapang magpumuhay ng malaya. Wala. Ituloy mo na ngayon, sabi ni Felton habang umiling-iling siya ng mapait na ngiti. Kasunod nito, inilapit niya ang kutsilyo sa leeg ni Sierra. Sa paraan ng pag-aanggulo nito, alam ng lahat na nanunood na isang solong slash lang ang kailangan niya upang wakasan ang kanyang buhay. Nang malapit na niyang gawin ang gawa, gayunpaman, biglang marinig ang malutong na tunog ng metal clanging. Napakurap na pagtanto ni Felton na ang puting kutsilyo na mas mababa sa 1 pulgada ang layo mula sa leeg ni Sierra ay 1 segundo lamang ang nakakalipas, ngayon ay wala na sa kanyang kamay. Napakabilis nitong nangyari. Ang naalala lamang niya ay ang nakikita ang isang puting ilaw na dumaan sa talam, ipinapadala ito na lumilipad. Sa pagsasalita tungkol sa talam, agad na bumalik si Felton upang makita ang kutsilyo na lumilipad sa direksyon ng isang puno. Tuldok-tuldok. Bago ipadala ang puno, sumabog sa 1,000,000 mga piraso. Sa sinabi ni Felton, ang lapad ng puno ay sapat na lapad para sa hindi kukulangan sa 7 tao ang yakapin bago sila magkayakap. Ano ang isang napakalaking aura?
Tuldok-tuldok tandang padamdam kudlit. Naisip ni Felton sa kanyang sarili, nararamdamang kumaibat ang mga eyelids nito habang ang mga labi ay lumilipad sa buong lugar. Ang napakalaking pagkabigla ni Felton ay nabibigyang katwiran mula nang nasa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm, walang sinumang dapat na kumatok ng kanyang sandata sa kanyang kamay na tahimik at madali. Kahit na ang mga sakop ng pamilya Gunter ay nasa alerto na ngayon, paminsan-minsan ay bumaling upang tumingin sa bawat isa sa pag-aalala. Ano pa ang hinihintay mo dito? Umalis ka na sa lugar. In-order si Felton ng isang dagandong bago nakatali palayo sa lugar, hindi man lang nag-abala na sumakay sa kanyang sasakyan. Nakikita na pati si Felton ay tumatakbo, ang natitirang mga tauhan niya ay agad ding nagkalat. Sa madaling panahon, ang Shantytown ay nabura sa anumang natitirang Symes at Gunters. Sa labas nila ng larawan, sumigaw kaagad si Elias Sierra. Inihagis siya ni Felton sa lupa bago tumakas at mayroon na ngayong isang dugo ng dugo kung saan naroroon ang kanang braso ng batang walang malay. Habang binubuhat niya ang kanyang anak na babae na may isang dagandong ng sakit ng ama, isang figure ang makikita mula sa malayo, tumatakbo papunta sa kanya sa matulin na bilis. Sa likuran ng tao ay isang basket ng kawayan. Kabanata 1308. Kung hindi pa ito maliwanag na maliwanag, ito ang lalaking nakabalik mula sa pagkolekta ng mga halamang gamot para kay Gerald. Nadama na niya ang panganib bago pa man siya muling pumasok sa Shantytown. Alam na hindi siya makakapunta sa tanawin sa oras, kinuha niya ang isang banal na pag-iisip at nagtapon ng isang kutsilyo upang alisin ang sariling kutsilyo ni Felton na malapit ng gupitan ang leeg ni Sierra. Nako, noong nakarating siya sa eksena ay napagtanto niya na natanggal na ni Felton ang braso ni Sierra. Ibigay mo siya sa akin at panatilihing ligtas ang kanyang pinutol na braso. Maliligtas pa rin siya. Utos sa lalaki habang mabilis niyang hinawakan ang walang malay na batang babae bago ito tuluyang umuwi. Dahil may isang distansya sa pagitan ng kanyang bahay at ng Sierra, alam ng lalaki na wala siyang oras upang sayangin. Anuman pagdating sa kanyang bahay, kapwa sila Gerald at Monica ay labis na nabigla nang makita si Sierra sa ganoong estado. Gayunpaman, mabilis silang kumawala dito at sinimulang tulungan ang batang may sakit. Dahil alam ni Gerald ang sining ng pagtatakda ng mga buto at ang nasa katanghaliang lalaki ay may napakalawak na medikal na master, pareho silang walang putol na nagtulungan upang muling maiugnay ang braso ni Sierra. Sa habang ginagawa nila ito, ipinaliwanag ni Elias ang buong kwento na humantong sa kasalukuyang estado ng Sierra. Ang B**** na yan. Ungol ni Gerald na dapat itigil ang paggalaw ng kanyang mga kamay ng isang segundo dahil ngayon ay nanginginig na sila ng sobra sa sama ng loob. Bilang ito ay naging, ang Gunters ay naghahanap para sa kanya. Nakarating lamang si Sierra sa kanyang kasalukuyang estado mula nang mahuli ni Felton ang bango ng mga bihirang gamot na nakapagpapagaling, na ginamit ng nasa katanghaliang lalaki kay Gerald na nasa paligid niya. Naghirap siya ng sobra dahil lang sa kanya. Kayong mga Gunters, upang isipin na hindi mo nais na pakawalan ang isang bata. Dagdag ni Gerald, malinaw na sinasalamin ng kanyang mga mata ang kanyang nakamamatay na hangarin. Una sa lahat, maging maingat sa iyong mga sugat. Pangalawa, huwag tumigil sa paggalaw ng iyong mga kamay. Ito ang pag-save sa Sierra. Sabi ng lalaki habang inilalagay ang isang kamay sa balikat ni Gerald upang maibsan ang galit sa kanya. Mula sa pamumula ng mga mata ni Gerald, natakot ang nasa katanghaliang lalaki na ang biglaang pagkapagod ay magresulta sa muling pananakit sa kanyang panloob na organo. Habang may kamalayan si Gerald sa pinagsisikapang gawin ng lalaki, hindi pa rin niya napigil ang huminahon lamang matapos malaman ang tungkol sa lahat ng ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng medyo kaunting oras, pareho silang sa wakas ay nagawang muling ikabit ang kanyang braso sa kanyang katawan. Ito ay tunay na isang mabuting bagay na pareho sa kanila ay may natatanging mga kasanayang medikal. Gayunpaman, kahit na nagawang nilang gumana muli ang kanyang braso, mayroon pa ring isang malaking peklat na naiwan. Gayunpaman, iyon ay hindi imposibleng alisin. Ang kailangan lang nila ay ilan lamang sa mga espesyal na halaman. Ano man ang kaso, gabi na nang tuluyan nilang ibinalot ang lahat ng mga sugat ni Sierra at inilagay sa kama. Pinagkakatiwalaan ni Elias ang sapat na nasa edad na lalaki na iwan siya rito, kaya't simpleng umuwi siya upang alagaan ang ina ni Sierra sa susunod. Habang nakaupo si Monica sa tabi ng kama ni Sierra upang manatili sa kumpanya, si Gerald mismo ang umupo sa labas upang manigarilyo. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari ngayon, hindi mapigilan ni Gerald na mapigilan ang kanyang kamao. Bagaman si Sierra ay isang batang walang muwang lamang, siya ay isang mabait at maliwanag. Kung ang tao ay hindi nagmamadali pabalik sa nakaraan, kung gayon ang buhay ni Sierra ay napakahusay na natapos dahil sa kanya. Kung totoong naganap iyon, tiyak na wala sa kalooban ni Gerald na manatiling buhay pa.
Napakamot ng mga kamao sa puntong maririnig ang menor de edad na pag-crack ungol ni Gerald sa kanyang sarili, The Judgment Portal and the Gunters. Tuldok-tuldok, hindi ko pinababayaan ang alinman sa inyo na madali iyon dahil dito. Puno pa rin ng panunuya sa sarili, Gerald. Tinanong ng lalaking nasa katanghali ang lalaki na wala sa asol habang siya ay lumalakad at umupo sa tabi ni Gerald. Sa katunayan, sa pagsasalita nito kailangan kong magpasalamat sa iyo, Ginoo. Kung hindi dahil sa iyong mabilis na mga pagkilos maaaring magkaroon ng siyera. Sa panonood ng pagbaba ng ulo ni Gerald, ang lalaking nasa hustong gulang na lalaki ay pagkatapos ay naglabas ng kanyang sariling sigarilyo bago sinenyasan si Gerald na sindihan ito. Sa sandaling ginawa ni Gerald, isinuksok ito ng lalaki sa kanyang bibig bago sumagot, tama na. Walang point sa pagtira sa mga bagay na tulad nito. Kung may oras kang sisihin ang iyong sarili, bakit hindi mo ito gamitin upang malaman kung paano makarating sa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm sa halip na mas maaga? Sa pamamagitan nito, maaasahan mong makitungo sa grupong Gunters at Judgment Portal dahil masidi pa rin sila sa paghabol sa iyo. Bago ito, ang lalaki ay kumuha ng oras upang sabihin kay Gerald kung ano talaga ang mundo. Tiniyak din niyang ibahagi kung ano talaga ang mga cryptek na pamilya. Sa pag-iisip na iyon, nagpatuloy ang lalaki, sasabihin ko ngayon na hindi katulad ng iba pang mga henyo na nagsanay na makarating sa iyong antas, mayroon kang pambihirang kalamangan kumpara sa kanila, kapwa ang talento at matalino sa katawan. Napakahulugan kung pag-usapan ito tungkol sa ilang sandali, ngunit sa gabing naisave kita, nakita kita na gumagamit ng magagandang mga diskarte habang nakikipaglaban ka kay Hogan. Ngayon kung ganun, may gusto akong malaman. May nagturo sa kanila sa iyo. Oh, ang matanda ay totoo na naging mausisa tungkol dito sa buong linggo. Natutunan ko lang sila kung nagkataon, sagot ni Gerald. Nakita ko, mukhang tunay na mayroon kang mabuting pagpapala. Ano man, ngayon na nakakuha ka ng maraming kaalaman sa lahat ng ito, oras na nagsimula kang magsanay upang mas mapabuti ang iyong sarili. Kung hindi mo gagawin, mabuti. Ang iyong susunod na pakikipagtagpo sa mga Gunters ay hindi magiging iba mula sa huling. Payo ng lalaki habang tumango si Gerald bilang sagot. Isa gayon, totoo na wala talaga akong guro. Pagkatapos ng lahat, nagmana ako ng kaalaman sa lahat ng mga bihirang kasanayan sa martial arts mula sa pendant na ito. Tuldok-tuldok. Gayunpaman kung gaano kakaiba na natututunan ko ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga alaala at karanasan na naitanim sa aking isip ng detalyado. Anuman, habang hindi ko nagawang magsanay ng higit pa sa mga kasanayang iyon noon dahil hindi ako nakakuha ng pag-access sa Spirit Earth Realm sa nakaraan, ang mga bagay ay naiiba ngayon. Ngayon, sa wakas ay may sapat na siyang lakas pati na rin ang karapatang magsanay ng lahat ng mga kasanayang nasa kanyang isipan. Naiintindihan ko. Kailangan kong maging mas malakas upang harapin ang aking kasalukuyang pagsubok. Habang ginagawa ko dati ang maraming walang kwentang bagay sa nakaraan, nagbago ang mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, sumasang-ayon ako na kailangan kong gamitin ng buo ang lahat ng aking mahusay na mapagkukunan. Panipi, Kabanata 1309. Kasunod nito pagkatapos ay nagchat si Gerald hanggang gabi sa lalaking iyon. Gayunpaman kahit na sa wakas ay bumalik sa kanyang silid, pinili ni Gerald na hindi matulog. Matapos ang pakikipag-usap sa lalaking iyon, alam ngayon ni Gerald kung gaano kahalaga na sanayin ng maayos ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat kahit na totoo na si Felton ay natakot ngayon, alam ni Gerald na sa huli ay babalik siyang mas malakas pa kaysa dati. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ay naupo si Gerald na naka-cross-legged sa kanyang silid habang hinanap niya ang maraming mga alaala ng Diyos na naitatag sa kanya. Naibalik niya ang mga ito noong siya ay nasa sinaunang libingan sa loob ng palasyo na matatagpuan sa disyerto. Sa paglaon, napag-alaman niya ang mga alaala ng labis na sinaunang mga diskarte sa paghinga. Naalala ni Gerald ang isang oras kung kailan tinangka niyang sanayin ang mga diskarting iyon kahit na hindi ito nagawa. Hindi mahalaga kung gaano niya kasanayan ang mga ito, hindi niya talaga nagawang tama ang mga ito. Bagaman napagtagumpayan lamang niya ang masamang pamamaraan na iyon, Soul Eater, noong nakaraan, sinabi sa kanya ng lalaki na pagkatapos sumailalim sa bautismo ng langit, matagumpay na napasok ni Gerald ang Spirit Earth Realm, na nangangahulugang ang lakas ng kanyang panloob ay lumakas. Hindi lamang iyon, ngunit si Gerald ay tila isang hakbang lamang ang layo mula sa pagkamit ng gitnang yugto ng Spirit Earth Realm, na nangangahulugang dapat na siya sa pamamagitan ng tama sa wakas ay makapagsanay at magtagumpay sa pagmaster ng natitirang mga alaala na naitanim sa kanya. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ay pumili si Gerald ng isang sinaunang diskarte sa paghinga na tinatawag na Thunder Eruption. Ayon sa mga alaala, ang pamamaraan ay ginamit upang mabilis na mapabuti ang bilis ng pagpipino ng mahahalagang chi. Sa madaling salita, ito ay isang pamamaraan na magpapahintulot kay Gerald na higit na mapagbuti ang kanyang sarili, at iyon mismo ang kailangan niya ngayon.
Dahil dito, pinakalma ni Gerald ang kanyang sarili bago simulang sanayin ang kanyang chi alinsunod sa mga hakbang ng pamamaraan. Hindi nagtagal, nagsimula nang tumaas ang kanyang dibdib at mabilis na bumagsak habang nagsasanay siya. Hindi nagtagal bago siya tuluyang nakumpleto ang pagsasanay para sa diskarteng ito at napatunayan ito nang biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang isang kulay lila na aura. Mismong ang aura mismo ay patuloy na nagbabago ng mga kulay ayon sa pagtaas at pagbagsak ng dibdib ni Gerald. Tuwing siya ay lumanghap, ang aura ay mapula, bagaman nang huminga siya, bumalik ito sa kulay lila. Ang isa pang maliwanag na pagbabago habang nagpatuloy siya sa pagsasanay ng diskarteng ito ay ang hitsura ng isang puting gatas na puti na lumalabas sa bibig at ilong ni Gerald tuwing humihinga siya. Dahil sa sobrang pagtuon niya sa kanyang pagsasanay, si Gerald mismo ay hindi alam ang anuman sa mga pagbabagong ito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng mga bakas ng chi na nakapalibot sa kanyang pubic region. Ang chi mismo ay tila patuloy na lumalakas. Samantala, makikita ang isang figure na nakatayo sa labas mismo ng bintana ng silid. Ito ang nasa katanghaliang lalaki, at kasalukuyang nasa likod niya ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang pag-unlad ni Gerald. Nang makita na ang mga bagay na nangyayari ay maayos lang, tumango siya habang nakatingin kay Gerald bago siya mapangiti. Mayroon kang napakalaking pasanin na dadalhin sa hinaharap, Gerald, at ang buhay mismo ay magiging napakahirap para sa iyo upang mabuhay. Hindi lamang ang kapalaran ng iyong pamilya ay nasa iyong mga kamay, ngunit ang iyong sariling kapalaran ay nakasalalay din sa kung gaano kahirap na handa kang gumana. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong ipagpatuloy mo ang pagsusumikap sa paraang kasalukuyan kang. Gayunpaman, gaano kaiba? Sino ang nagbago ng iyong pangangatawan? At sino ang sapat na may kakayahang magturo kay Gerald ng mga sinaunang diskarte sa paghinga na pinagkadalubhasaan lamang niya? Iniisip ang lalaki sa kanyang sarili na nakasimangot. Bagaman siya ay nalilito sa lahat ng ito, pagkatapos tiningnan ulit si Gerald at kinumpirma na ang kabataan ay may magandang pag-unlad, ang lalaking nasa edad ay bumalik sa kanyang silid. Pagdating lamang ng umaga ay muling binuksan ulit ni Gerald ang kanyang mga mata. Habang ginagawa niya ito, isang pahiwatig ng lila ang pansamantalang sumilaw sa kanyang mga mata. Sinanay niya ang buong gabi, at ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na naukol niya ang kanyang sarili sa pagdaragdag ng kanyang pagsasanay ng propesyonal. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa nakaraan, madali niyang talunin ng mga tao tulad ni Court at Christopher sa pamamagitan lamang ng kanyang kalamangan. Sa madaling salita, hindi siya nangangailangan ng maraming pagsasanay noon dahil ang kanyang mga kalaban ay palaging mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, nakikipag-usap si Gerald sa mga kaaway na mas malakas kaysa sa nakaranas niya dati. Sa pag-iisip na iyon, kailangan niya ng mas maraming pagsasanay hanggat maaari niyang makuha. Anuman sa pag-check sa kanyang mga pinsala, nalaman ni Gerald na halos kalahati ng kanyang mga pinsala ay gumaling na sa puntong ito. Ano pa, ang kanyang lakas sa loob ay tila nakabawi. Parehong nagulat at natuwa nang malaman na mayroon na siyang lakas ngayon. Pagkatapos ay nagbulong-bulungan si Gerald sa kanyang sarili, gaano talaga kamisteryosong thunder eruption. Tuldok-tuldok. Hindi ko inaasahan ang mga sinaunang diskarte sa paghinga na ito na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na kapakipakinabang. Natagpuan ang kanyang sarili na medyo nahilo sa pakiramdam na nagmamayari muli ng kapangyarihan. Kumalas si Gerald mula rito nang marinig niya ang katok sa pinto, kasunod si Monica na sumisigaw, "Gerald! Handa na ang agahan. Gayon din, may sasabihin sa iyo ang tiyuhin." Itinaas ang kanyang kamay papunta sa pintuan na nakaunat ang kanyang palad, pagkatapos ay ikaniling ni Gerald ng bahagyang pababa ang kanyang palad. At biglang bumukas ang pintuan ng may malakas na putok. Malinaw na nagulat, sinabi ni Monica na, Ano ang ginagawa mo? Natakot mo ang basura sa akin." Malinaw na hindi niya inaasahan na malalaman ni Gerald ang mga mailap na diskarte tulad ng alam ng lalaking nasa edad na. Kabanata 13:10. Bagaman nagulat siya doon, mas nagulat siya nang makita ang kalagayan ni Gerald. Nikotikip sa kanyang bibig na parang nakatingin siya sa isang halimaw. Sinabi ni Monica, "Ikaw, Gerald, nakuha mo na ang iyong lakas." Sa katunayan, sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang mga diskarte sa paghinga na magiging kapakipakinabang. Ang mga ito ay tunay na hindi mabibili ng kayamanan. Sagot ni Gerald na medyo tuwang-tuwa habang nakatingin sa magkabilang kamay niya. "Ba, sa palagay mo maaari mo akong turuan ng isang diskarteng tulad nito?" Tanong ni Monica habang ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. Malinaw na interesado siya sa mga diskarte sa paghinga na parehong nagawang gumanap ng parehong Gerald at ng lalaking nasa edad na. Siyempre, kung ang isang pagkakataon ay magpapakita sa hinaharap, tiyak na pipili ako ng angkop na pamamaraan o dalawa para malaman mo.
Nakangiting sagot ni Gerald. Sa puntong ito tinatrato na siya ni Gerald bilang isang kaibigan kaya't hindi siya laban sa pagtuturo sa kanya ng ilan sa mga mas simpleng pamamaraan. Tinukoy niya ang term na angkop na mga diskarte para sa kanya mula nang malaman ang isang bagay tulad ng thunder eruption ay medyo imposible para kay Monica sa kanyang kasalukuyang estado. Ano pa, ang thunder eruption ay kumilos ng katulad sa isang anting-anting na anting-anting at kailangan ng isa ng mahusay na pag-unawa dito bago pa magsimula ang pagsasanay sa pamamaraan. Kahit na ganun mukhang nasa sabik pa rin si Monica habang sinabi niya, tandaan mo, ikaw ang nangako sa akin yan. Haha, gamit iyon pareho silang nagtungo sa bulwagang magkasama. Pagdating kapwa nakita nila na ang lalaki ay nakahanda na ng buong agahan para sa kanila. Ang lalaki mismo ay lumingon upang tignan si Gerald at sa kabila ng nakikita ang lahat ng mga pagbabagong naranasan ni Gerald, hindi siya gaanong nagtaka. Sa halip, simpleng sinabi niya, sige, kain na tayo. Kapag natapos na ang pagkain, gayon paman, nais kong magtungo ka sa isang lugar upang makipagpalitan ng ilang mga halaman pabalik, Gerald. Note bilang tugon tinanong ni Gerald, ang mga halamang pinag-uusapan ay gagamitin upang alisin ang mga galos ng siyera at pati na rin palakasin ang kanyang mga buto. Nagkaroon ako sa totoo lang, nag-iisip kung pupunta ako sa Dordwell Heights upang hanapin ang mga halamang gamot. Sasabihin ko na ngayon na ang mga halaman na iyon ay napakahirap hanapin. Dalhin lamang ang liham na ito dito at pumunta sa Sunhill Rise sa aking ngalan. Doon, dapat mong hanapin ang master ng King Valley. Kaibigan ko siya, kita mo, at kung maayos ang lahat, dapat kang magbigay sa iyo ng pag-access sa mga halamang gamot na kinakailangan upang pagalingin ang siyera. Sagot ng lalaki habang naglalabas ng isang sulat at iniabot kay Gerald. Mismong si Gerald ay lubos na may kamalayan na ang siyera ay nasa tulad ng isang paumanhin na estado sa ngayon dahil sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang anumang ipinag-utos sa kanya ng nasa katanghali ang lalaki na gawin na kinasasangkutan ng siyera ay talagang walang kaguluhan. Speaking of which, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo kahapon? Oo. Sinabi mo sa akin na gaano man karami ang sanay, ang kanilang lakas ay laging limitado sa isang tiyak na lawak. Naiintindihan ko iyon. Ang lalaki ay tunay na naglagay ng maraming pag-iisip at pag-aalaga pagdating kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Gerald ay ipinapadala sa King Valley upang gawin kung ano ang nararapat sa kanyang tungkulin, sa pagdudulot ng labis na sakit kay Sierra, ang lalaki ay handa pa ring bigyan siya ng isang liham na tiyak na magpapagaan sa proseso ng pagkuha ng mga halamang gamot na siya kailangan mula sa lahat ng iyon. Masasabi ni Gerald na ang taong ito ay tunay na isang mabait na kaluluwa. Habang naruroon tayo, dapat kong aminin na hindi pa ako nakipag-ugnay sa sinuman mula sa Sunhill Rise, ang mga nakatira doon ay kabilang din sa isang cryptech na pamilya. Tanong ni Gerald na medyo nakasimangot. Ang mga ito kahit na bukod sa martial arts mas gusto nila ang pagkuha ng kanilang mga lihim na diskarte ng paggawa ng mga table tasks. Ito ang dahilan kung bakit nakolekta nila ang lahat ng uri ng halaman sa una. Ano man, tandaan na ang Sunhill Rise ay nakasalalay sa loob ng mabundok na rehiyon na ito, at sa loob nito, mahahanap mo ang 7 malalaking lambak, isa na rito ang King Valley. Doon, mahahanap mo ang napakaraming pambihirang mga tao na nakarating na sa huling yugto ng Spirit Earth Realm. Sa kabila nito, nararamdaman ko na ang master ng King Valley ay maaaring bigyan kami ng respeto at bigyan kami ng mga halamang gamot na walang gulo hanggat bibigyan mo siya ng sulat na ito. Nakikita ko. Tuldok-tuldok. Napakahusay. Pupunta ako kaagad doon kapag natapos na ako sa pagkain. Totoo sa kanyang salita, sa pangalawang natapos niya ang kanyang agahan, agad na pumasok si Gerald sa bundok upang hanapin ang lambak alinsunod sa mga direksyon ng lalaki. Habang ang mga alaala ng sining ng paggawa ng tableta ay naitatanam din sa kanyang alaala, hindi sigurado si Gerald kung ang alam niya ay maihahambing pa sa mga table tasks na ginawa ng cryptech na pamilya. Ano man, mabilis na ginamit ni Gerald ang kanyang husay sa kagaanan upang mapabilis ang kanyang paglalakbay doon. Ang malaking bundok ay tinawag na Sunhill Rise at kahit na ang Gerald ay mabilis, ang paglalakbay sa King Valley ay tumagal ng ilang sandali dahil ang mabundok na rehiyon ay napakalaki at komplikado upang mag-navigate. Ito ay matapos lamang dumaan sa 8 karatig na lungsod nang sa wakas ay dumating si Gerald sa King Valley bandang tanghali. Tulad ng iminungkahi ng pangalan nito, ang King Valley ay isa sa maraming mga lambak ng lugar, at konektado dito, ay isang highway na humantong sa labas ng mundo. Dahil ang lugar ay kilalang kilala sa mga tekon, marami sa mga ito ay mula sa mga internasyonal na antas para sa kanilang karunungan sa sining ng paggawa ng pil, hindi nakapagtataka kung bakit maraming mga mamahaling kotse ang nakaparada sa pasukan ng lambak. Mula sa narinig ni Gerald, ang mga taong ito ay dumating upang magmakaawa sa master ng King Valley na ibenta sila ng mga table tasks. Siyempre, ang mga nasabing insidente ay natupad ng may buong katahimikan.
Kahit na alam nila ang tungkol dito, walang mga kumpanya ng media ang maglakas loob na ilantad ang lugar na ito sa publiko. Ano man ang kaso, pinahinto ni Gerald ng 2 gwardya habang papalapit siya sa pasukan ng lambak. Nang makita iyon, binigyan niya sila ng sulat at ang isa sa mga gwardya ay tumungo sandali. Makalipas ang ilang sandali, ang isang nasa katanghaliang lalaki na nag-asot ng isang suit ay tumakbo ng nasa sabik habang ang gwardya mula bago ay kalmadong lumakad pabalik sa kanyang paunang pwesto. Sa pagtingin kay Gerald na sobrang kaibig-ibig, ang nasa katanghaliang lalaki pagkatapos ay masayang sinabi, "Maaari ka bang maging alagad ng aking tagapagbigay ng tulong? Sa totoo lang, hawakan mo, nasaan ang ugali ko? Pumunta ako sa pangalan ng Miles Yacht Eman at ako ang Panginoon ng driver ng lambak sa nakaraan. Ang tagapagbigay ay isang beses na naisave kapwa ako at ang Panginoon ng lambak, alam mo?" Ang nakikinabang. Tuldok-tuldok. Iyon ay dapat ang lalaking iyon tama. Habang nakita ni Gerald na tinatrato na siya ni Miles bilang alagad ng lalaking iyon, hindi talaga ito masyadong nag-abala sa kanya. Ang kasiyahan na makilala ka, G. Yacht Eman. Tumiretso sa puntong ito, kailangan namin ng agarang pangangailangan ang 3 halaman. Sagot ni Gerald nang hindi pinapalo ang palumpong. Iyon. Sa totoo lang, hindi maginhawa na magsalita tungkol dito. Mangyaring sumama ka sa akin, mister. Sabi ni Miles sa isang paumanhin na tono bago masayang hinawakan ang braso ni Gerald at naglalakad sa kanyang tabi papunta sa lambak. Sa kanilang paglalakad, ang 2 gwardya sa pasukan ng lambak ay simpleng nagbigay ng mapanghamak na tingin kay Gerald na walang balak na maging banayad tungkol dito, habang kapwa nila iniisip, saan pa nanggaling ang bukol na iyon. Kabanata 13:11. Ang may-ari ng King Valley ay nagpunta sa pangalang Rupert Yacht Eman. Habang ang pangalang iyon ay hindi karaniwang kapansin-pansin sa mga ordinaryong tao, ito ay isa na lubhang kilalang-kilala sa mga bilog na powerhouse na pambata sa buong mundo. Ito ay napatunayan kay Gerald mula pa habang nagpatuloy siya sa pagsunod kay Miles. Lahat ng mga uri ng mga karatula ay makikita sa pagpapakita sa paligid ng lambak. Ang mga palatandaan mismo ay ng mga kilalang tao mula sa buong mundo. Mula sa mahulaan ni Gerald, ang mga may karatula dito ay dating pumunta dito upang humingi ng gamot. Anuman habang sila ay naglalakad, karagdagang sinabi ni Miles kung paano nakilala ng lalaking iyon ang Panginoon ng Libis. Tulad ng sinabi ni Miles kanina, siya ay dating personal na pagmamaneho ng master ng lambak at noon pareho silang marami nang naglalakbay ng magkakasama. Gayunpaman, isang araw kapwa sila nakatagpo ng mga kaaway na balak patayin sila. Napakasama ng mga bagay na kinailangan pang bitbitin ni Miles ang Panginoon sa kanyang likuran habang tumakas sila para sa kanilang mahal na buhay. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay napagtagumpayan nila ang lalaking iyon habang sinusubukang paalisan ang mga humahabol. Ang lalaki mismo ay pauwi na at pagkakita na sila ay nasa gulo, dinala niya silang 2. Salamat sana, ang duo ay sa wakas ay nakapagtakas sa kanilang mga habulin pagkatapos ng ilang araw na pagtakbo mula sa kanila. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sinabi ni Rupert sa lalaki na kung mayroon siyang anumang nais niya sa hinaharap, tiyak na susubukan niyang gampanan ito. Narinig iyon, naisip ni Gerald na ipinalagay lamang ni Rupert na ang tao ay isang simpleng magsasaka. Kaugnay nito, malamang na humantong iyon sa kanya na isipin na anuman ang hihilingin ng lalaki sa huli ay hindi ganoon kahirap gawin. Hindi alintana, dahil ang mga humahabol ay pinapayagan ang duo na madali, si Gerald ay may pakiramdam na ang lalaki ay nakipag-usap sa kanila bago makipagtagpo sa duo. Anuman ang kaso, tila ito ang buong kwento sa pagitan ng lalaki at ni Rupert. Sa nakikita ni Gerald, parang hindi masamang tao si Miles. Pagkatapos ng lahat, sineryoso niya ang kanyang mga utang. Habang naglalakad sila, lumingon si Miles kay Gerald na nakangiti bago nagtanong, "Speaking of which, ano ang pangalan mo, mister?" "Tawagin mo lang akong Crawford," sagot ni Gerald na iniisip na ang kanyang tunay na pangalan ay isang sensitibong salita na ngayon, lalo na sa paligid ng lugar na ito. Naiintindihan na hindi niya nais na ibigay ang kanyang pangalan, simpleng ngumiti muli si Miles at hindi na subukang mag-pry pa. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang nakarating sa isang pavilion sa lambak. Pagkaupo pa lang nila, nagsimula nang sabihin ni Miles sa isang paumanhin, "Mr. Crawford, natatakot ako na habang hindi mo kakailanganin na ipagbigay alam sa master ng lambak para sa 3 mga halamang gamot at agad kong naipon ito para sa iyo sa nakaraan, ang mga bagay ay magkakaiba ngayon. Ang lahat ng mga alagad sa lambak ay kasalukuyang abala, kita mo, kaya't ang lahat ng mga halaman dito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng pangalawang nakatatandang lambak. Nakalulungkot, kasalukuyang nasa matinding kalaban ako sa pangalawang nakatatanda, at hindi rin talaga ako nirerango na mataas din dito. Ang pagdaragdag niyan sa katotohanan ang mga halamang gamot na iyong hiniling ay medyo bihira, may posibilidad na hindi ko matupad ang iyong hiniling." Sa hitsura niya, masasabi ni Gerald na talagang wala siyang magawa sa sitwasyong ito.
Nasabi din ni Gerald na si Miles ay hindi talaga isang taong may mataas na posisyon mula sa pagtingin sa kanya ng mga tanod sa pasukan kanina. Gayon din, ang paraan ng pagpapaliwanag ni Miles ng sitwasyon na mas maaga ay nagmungkahi na habang si Miles mismo ay naaalala pa rin ang kabaitan ng lalaki sa kanya, si Rupert, sa kabilang banda, ay maaaring nakalimutan na ng lahat ang tungkol dito. Sa pag-iisip na iyon, mayroong isang pagkakataon na ang kaibigan ng lalaki ay hindi tunay na magiging handa na ibigay ang mga halaman. Gayunpaman, dahil binigyan ako ng aking tagapagbigay ng pagkakataon na sa wakas ay gantimpalaan muli ang kanyang pabor, tiyak na gagamitin ko ang anumang lakas na mayroon ako upang matupad ang kanyang hiniling. Kung hindi mo alintana ang manatili dito ng ilang araw, handa akong subukan ang aking makakaya upang makuha ang 3 halaman para sa iyo. Idineklara ni Miles. Kahit na nais ni Gerald na sabihin sa kanya na mas mabuti na hindi tumagal ng higit sa 3 araw, mula sa pagkuha ng mga halamang gamot na lampas sa tagal ng panahon ay magiging wala silang silbi sa kanya, matapos makita kung gaano kaigting ang pagtingin ni Miles, hindi masabi ni Gerald ang kanyang sarili na sabihin ito. Sa pag-iisip na iyon, ang nagagawa lamang niya ngayon ay maghintay at makita kung anong mangyayari. Dahil kakailanganin ko ng kahit ilang araw, makakakalinis ako ng isang maliit na silid upang manatili ka sa ngayon. Aabisuhan kita kapag handa na. Pansamantala, hahanapin ko ang Panginoon ng lambak sa pag-asang makukuha ang mga damo para sa iyo. Sinabi ni Miles, tinitiyak na ang sulat ay nasa kanya pa bago magmadali upang gawin ang naaangkop na kaayusan. Pansamantala, malaya si Gerald na gawin ang nais niya sa King Valley. Habang dinala siya ni Miles sa pavilion kanina, napansin ni Gerald ang maraming paraan ng paggawa ng pil na inukit sa mababang mga bangin na nakapalibot sa lugar. Naalala na mayroong ilang mga lihim na pamamaraan ng paggawa ng tableta na naka-embed sa kanyang memorya, naalala niya kung paano siya naging masigasig sa pag-unawa sa proseso ng paggawa ng pil sa isang mas malalim na antas, kahit na hindi talaga niya natagpuan ang oras upang tingnan ito. Dahil mayroon siyang libreng oras pa rin, nagpa siya si Gerald na mamasyal at tumingin sa paligid. Pagdating muli sa mababang mga bangin, nakita ni Gerald na ang karamihan sa mga lihim na pamamaraan ng paggawa ng tableta sa King Valley ay pangunahing nakatuon sa pagpipino ng mano-manong paggawa. Sa nakikita niya, ang mga pamamaraan ng pagkuha ng gamot ay tila mas mahirap. Ito ay matapat na malayo na magkakaiba mula sa naitatanam sa kanyang mga alaala. Upang maipakita kung gaano kaiba ang kanyang mga alaala at ang mga larawang inukit sa mga bangin, habang ang mga bangin ay nagsabi na ang mga damo ay kailangang madistilahin bago linisin ng isang espesyal na gayuma upang maayos na makuha, sinabi sa kanya ng kanyang mga nakatanim na alaala na maaari lamang niyang pasiglahin ang kanyang lakas sa loob para sa proseso ng pagkuha at paglilinis. Kabanata 13:12. Tulad ng para sa proseso ng pagpipino at pag-init, si Gerald ay may mga alaala ng isang kasanayan na tinatawag na control sa apoy na habang mas malalim kaysa sa proseso na inukit sa mga bangin ay mas madaling gawin din. Gayunpaman, dahil hindi pa nagsasanay si Gerald ng sining ng paggawa ng pil bago, mahirap para sa kanya na alamin ang mas menor de edad na mga pagkakaiba. Hindi alintana, tulad ng pagtungo ni Gerald sa likod, ngayong tapos na siya sa pagtingin sa mga larawang inukit, bigla niyang narinig ang isang matamis na boses mula sa likuran niya na nagsasabing, "Hello there, handsome. Maaari mo ba akong tulungan? Ang aking saranggola ay natigil sa isang puno at masasalamin ko ito kung bibigyan mo ako ng isang kamay." Paglingon upang makita kung sino ang may-ari ng tinig, agad na sinalubong si Gerald nang makita ang isang napakaganda at dalisay na mukhang batang babae, na nakasuot ng puting sports na sumpa at nakatali ang kanyang buhok sa isang nakapusod, nakatingin sa kanya mula sa ilalim isang puno, ang kanyang ekspresyon sa halip balisa. Dahil sa labis na pagkabalisa ng kanyang hitsura, nahirapan si Gerald na tanggihan ang kanyang hiling, kaya tumungo lang siya sa kanya. Totoo sa kanyang salita, ang saranggola ay makikita na nakalagay sa ibabaw ng puno at kahit na madali itong nakuha ni Gerald para sa kanya, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan, sa ilalim ng normal na pangyayari, itinuro sa insidente na nangyari sa mansyon ng Gunter. Sa kanya upang hindi ipakita ang kanyang mga kasanayan ng hayagan. Sa pag-iisip na iyon, hindi nais na ilagay sa peligro ang kanyang buhay upang lamang gawing mas madali ang mga bagay, pagkatapos ay tumungo si Gerald sa puno upang simulang akyatin ito. Nang magsisimula na siyang umakyat, gayunpaman, napansin niya ang batang babae na umatras pabalik bago lumitaw ang isang malaking lambat mula sa lupa. Ang susunod na alam ni Gerald, nakasabit na siya sa ilalim ng puno. Dahil ang lambat ay gawa sa gintong kawad, alam ni Gerald na kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas sa loob upang makalaya. Hindi pa nais na gamitin iyon, tumingin siya sa dalaga bago malamig na nagtanong, "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo?" Sa sandaling iyon, maraming mga kabataang lalaki at babae na nagbibigay ng tradisyonal na damit ay nagsimulang ilantad ang kanilang sarili habang naglalakad sila patungo sa eksena mula sa maraming direksyon.
Hahaha, nahuli namin ang isa. Nahuli namin ang isa. Tumawag ka kay Sister Flor at sabihin sa kanya na nahuli tayo. Cheered ang batang babae mula sa dati na masaya. Matapos ang isang tao ay tumakbo upang abisuhan ang taong ni Sister Flor na iyon, hindi nagtagal bago sila bumalik kasama ang isang babae na mukhang nasa edad 23 ang edad. Sa sandaling makita siya ng mga batang lalaki sa pangkat, ang kanilang mga mata ay agad na nagliwanag sa kaguluhan habang gumagalang na tumango sa kanya bago batiin, Sister Flor. Ate Flor, tingnan mo. Naaalala kong nagsasabi ka ng isang bagay sa linya ng pagiging maiksi ng pain, tama. Sa gayon, nahuli ko ang isa para sa iyo. Yana, kilala mo rin kung sino ito. At bakit mo siya binitin ng ganoon? Tanong ni Flor habang siya ay lumakad na nakakross ang mga braso, pinag-aaralan si Gerald sa buong oras. Habang nakatingin si Flor sa kanyang nakababatang kapatid na babae na may mapait na ngiti, sumagot si Yenny at Eman pagkatapos, beats me. Habang una kong pinaplano na makuha ang isa sa mga mas mababang ranggo dito, wala sa kanila ang naglakas loob na lumapit sa kabila ng aking mahusay na pag-arte. Nang akala ko lang lahat ng pag-asa ay nawala, nakita ko ang mabahong taong ito na ligaw na gumagala sa paligid ng aming lambak. Sino ang hulaan na magtatagumpay ako sa pagkuha sa kanya? Haha, Yenny, paano kung anak siya ng isa sa mayayamang negosyante dito na dumating upang humingi ng gamot? Kung ganoon talaga ang nangyari, tiyak na malalagay tayo sa maraming problema. Dahilan ng isa sa mga kabataan doon habang hinihintay ni Flor ang tugon din ng kanyang nakababatang kapatid. Duda ako. Pagkatapos ng lahat, napagmasdan ko ang taong ito ng medyo matagal bago ko siya talaga makuha. Gayon din, hindi ko talaga iniisip na siya ay isang malaking pagbaril mula ng bihasang bihis siya. Dahil lumapit lang siya upang tumulong nang hindi ko kinu-question ang mga motibo ko, malinaw na tulala rin siya. Haha, kahit na kung kailangan mo ng kumpirmasyon, tatanungin ko lang siya ngayon. Matagumpay na sagot ni Yenny. Sa pamamagitan nito, pumili siya ng isang sanga sa lupa bago itinuro ito kay Gerald at hiniling, hoy. Brat, sabihin mo sa amin, anak ka ba ng isang mayamang negosyante o ano? Hindi man sigurado si Gerald kung paano mag-reply. Kung sa bagay, wala pa siyang malinaw na pagkakaintindi sa sitwasyon. Mula sa kung ano ang maaari niyang sabihin, ang mga kabataang ito ay lahat mula sa lambak kahit na wala pa siyang ideya kung ano ang kanilang pinaplano. Hindi alam ang gagawin, simpleng umiling lang siya. Ha, kita mo ba sinabi ko na sa iyo na hindi siya mahalaga? Gayon din, dahil kumikilos siya ng parang sneakily sa mga ordinaryong damit niya, mayroon akong kutob na talagang sumingit siya. Sa pag-iisip na iyon, nararapat lamang na gamitin natin siya bilang pain. Idineklara ni Yenny. Matapos bigyan ng isang huling sulyap kay Gerald, sa wakas ay sumuko si Flor at inatasan, oh sige. Hawakan siya at dalhin siya. Panipi. Kabanata 13:13. Maaari ko bang malaman kung saan mo ako dadalhin? Tanong ni Gerald. Manalo ka. Mas mabuting isara mo ang iyong bibig kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mabaho ka. Kung maayos ang lahat at susundin mo ang lahat ng mga order ni Sister Flor, ginagarantiyahan namin na magiging maayos ka. Gayunpaman, gumawa ng isang pagkakamali masyadong maraming at maaari mong mawala ang iyong buhay. Inisya ni Yenny. Sa pamamagitan nito, ilang gwardya na pagmamayari ni Yenny ang mabilis na hinawakan si Gerald sa ikalawa ay ibinaba ang net. Matapos itali ng mahigpit ang mga palso at binti ni Gerald ng mga tanikala na bakal, sa kanila ito itinulak sa isang kotse. Ano ang impyerno kahit sa mga batang ito? Kung hindi dahil sa katotohanang lumapit ako upang humingi ng gamot, papaluan ko na sila ngayon dahil lamang sa paghila sa akin ng trick na iyon ng mas maaga. Napaisip si Gerald sa sarili. Bagaman hindi nasiyahan, mabilis niyang pinakalma ang sarili at simpleng sumabay sa ginagawa. Pinanood ni Gerald ang linya ng mga kotse na nag-drive palabas ng lambak. Tuldok. Maya-maya, nakarating sila sa isang malaking gusaling Malay Stadium. Sa pasukan ng gusali, maraming mararangyang sasakyan ang makikitang natipon doon. Medyo isang bilang ng mga bihis na kalalakihan at kababaihan ang makikita na papasok at aalis din sa gusali. Sa pagtingin sa dalawang gwardya na dinala ni Yenny, tinanong ni Gerald sa isang tahimik na tinig, ano ang lugar na ito? Tagumpay. Ito ay isang coliseum, syempre. Hindi ka pa nakakakita ng isa, di ba? Hindi nakapagtataka dahil ang mga batang Panginoon lamang mula sa mga lihim na lipunan o mga kabataang kababaihan mula sa internasyonal na mayamang pamilya ang pinapayagang pumasok. Sa pag-iisip na iyon, dapat kang mapalad na kahit na makapunta rito. Single ng gwardya bilang sagot. Ayos lang. Gayon din, narinig ko ang isang bagay tungkol sa akin na ginamit bilang pain. Ano na meron? Tanong ni Gerald habang nakakunot ang kanyang mga mata. Mayaman na panloob ng mga pamilya ang kanyang, si Gerald ang pangalawang henerasyon ng pinakamayamang pamilya sa planeta.
Nasaksihan na niya ang mga eksenang tulad nito sa maraming okasyon dati. Panipi tuldok. Kaya ang master ng Fairley Valley ay nahuli ng isang ganid ilang oras na ang nakakalipas at ang mabangis na pinag-uusapan ay napakalakas, alam mo. Habang ang ganid ay matagumpay na naihatid sa Coliseum ng anak ng master ng lambak, si Seamus Fairley, ang kanyang pagiging brutalidad ay hindi man gaanong nabawasan. Inalis na niya ang hindi mabilang na mga master sa buwan na nandito siya. Sagot ng bodyguard na tila nasa sabik pagdating sa ganid kahit na hindi talaga siya ang gaanong pansin sa pansin ni Gerald kanina. Kasunod nito, nagpatuloy siya dahil sa kung gaano kalakas ang ganid na ito, medyo mahirap na paamo siya. Sa pag-iisip na iyon, kailangang panatilihin ni Master Fairley ang paggamit ng mga electric shocks upang maiikot siya sa isang silid. Sa kasamaang palad, sa sandaling nasa loob na siya, ang ganid ay tumanggi na iwanan ang silid na iyon. Ngayon, dahil alam namin na ang ganid ay isang uhaw sa dugo na kanibal, umaasa kaming makakuha ng isang taong gagamitin bilang pain at akitin siya. Sa sandaling siya ay tuluyang makalabas sa silid na iyon, ang mga masters mula sa aming lambak ay magagawang bugbugin siya at sa sandaling natalo ang ganid, magkakaroon tayo ng karapatang ibalik siya sa aming lambak. Siyempre, sa oras na mangyari iyon, mananalo din si Miss Flor at magsisimulang batiin siya ng young Master Fairley na may pamagat na kapatid tuwing mabubangga siya pagkatapos nito. Haha! Habang nagbabantay ang bodyguard sa kanyang kaguluhan sa pag-iisip ng paparating na labanan, si Gerald mismo ay nararamdaman na sa wakas ay magkakasama na ang kabuuan ng sitwasyon. Mahalaga, si Flor ay gumawa ng pusta sa batang master na Fairley na iyon upang ibagsak ang walang talo na ganid. Upang magawa ito, kinailangan muna nilang mailabas siya sa silid na iyon kung saan pumasok si Gerald. Sa sandaling matagumpay na inalis ni Gerald ang ganid, pagkatapos ay ipagpatalo ni Flor ang mga masters ng kanyang lambak laban sa kanya. Ano man kung ang sinabi ng gwardya ay totoo tungkol sa ganid na pagiging isang kanibal kung gayon ang sinumang regular na tao ay tiyak na makakain niya. Napakamalupit. Napakunot ng kanyang mga mata, malamig na tinanong ni Gerald ang mga masters na pinag-usapan mo. Sigurado ka bang sapat silang may kakayahang talunin siya? Ano ang sinabi mo? Damned brat ka. Gaano ka manggahas na tanungin ang mga masters mula sa King Valley? Ang bawat isa sa kanila ay maingat na napili ng aming may bahay, alam mo. Gaano ka manggahas na maliitin ang mga ito? Putol ng gwardya. Narinig iyon, pinili ni Gerald na huwag nang sabihin pa at hinaila siya palabas ng kotse ng dalawang gwardya, ilang sandali lamang. Naturally, si Flor ang namuno sa grupo sa loob. Hindi nagtagal, isang binata na nakaputi ang buhok ang lumakad patungo sa Flor. Isang kamay sa kanyang bulsa, ngumiti siya sa kanya bago sinabi, narito ka, Flor. Medyo matagal na kaming naghihintay para sa iyo, alam mo. Sa pagtingin sa kanya, si Flor ay kalmadong sumagot, may mga pagkaantala lamang sa aking wakas. Kabanata 13-14. Oh, ganoon ba? Haha. At narito naisip ko na hindi ka pupunta mula nang takot ka na baka mapunta ka sa talo. Sagot ng lalaking maputi ang buhok. Aking kapatid na babae. Takot sa'yo. Seamus Fairley, inaasahan kong mapagtanto mo na hindi ka malulupig dahil lamang sa nakakuha ka ng ilang pangit na ganid. Tiyak na ipapakita namin sa iyo ang lakas ng King Valley ngayon. Sa impyerno kasama ang iyong walang talo God of War bullshit. Ungol ni Yenny nang walang anumang filter sa kanyang mga salita. O sige, kuminahon. Tuldok. Maghihintay lang kami at makita kung ano ang mangyayari sa huli. Sa pagsasalita nito, sana ay hindi ka magtapos sa pagsisisi sa iyong ipinangako sa akin, Flor. Sagot ni Seamus na may ngiting nakangiti. Nako, ikaw ang magsisisi. Kumanda ka na sa pagtawag sa akin na kapatid sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Flor nang hindi man lang siya tinitipid ng isang tingin habang pinangunahan niya ang kanyang grupo patungo sa lugar ng VIP. Naturally, hinaila si Gerald. Sa pagtingin sa paligid, ang lugar ay isang malapit perpektong kopya ng isang tunay na sinaunang Coliseum na may isang napakalaking puwang sa gitna at lahat. Napansin ang isang madilim na lugar sa hilaga ng bukas na espasyo, may pakiramdam si Gerald na ang ganid ay kasalukuyang nagtatago doon. Ano man, maaaring tansyahin ni Gerald na ang Coliseum ay madaling tumanggap ng hanggang 500 mga tao, at sa maraming pinalamutian ng mga upuan sa paligid ng pabilog na lugar, halos 300 mga ito ay kasalukuyang sinasakop. Tulad ng naunang nabanggit ng gwardya, ang tagapakinig ay binubuo ng mayamang mga batang Panginoon at kababaihan na lumapit para sa ilang kaguluhan. Ang pag-inom ng alak at pagsisigaw sa kanilang kaguluhan, ang paghawak mula sa karamihan ng tao ay maaaring magbigay sa sinuman ng sakit ng ulo. Sa sandaling si Gerald at ang kanyang pangkat ay naupo, kaagad na lumingon si Flor sa 7 mga masters ng King Valley, na naruroon sa buong panahong ito, bago sabihin, sinasabi ko ito ngayon, 7 mga Panginoon, ngunit ang ganid ay hindi tila madaling hawakan.
Tuldok-tuldok. Narinig ko na kahit na ang pamilya Fairley ay nagpadala ng ilang mga Panginoon ng kanilang sarili, wala sa kanila ang nakayanan ang ganid na iyon kahit na siya ay labis na marami. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong walang sino man sa inyo ang masyadong kampante o walang ingat. Kahit na alam kong lahat kayong malakas para lamang sa labis na sukat, pinapunta ko kayong lahat sa arena. Sa lahat ng nararapat na paggalang, ginang, nakikipag-usap lamang kami sa isang ganid mula sa malalim na bundok, hindi ba? Ang paraang nakikita ko ito, ang ikapitong kapatid na nag-iisa ay sapat na sa pagpatay sa kanya. Ang pagpapadala sa amin lahat ay labis na labis. Sinabi ng isa sa mga nakatatandang master sa pangkat. Kabilang sa 7, ang pinakalumang miyembro ay nasa edad na 60, samantalang ang bunso ay nasa 40 lamang. Natutuwa akong tiwala ka, ngunit hindi ko kayang talunin lalo na pagkatapos na tumaya sa Sheamus. Totoong iniisip ko na mas mabuti para sa inyong 7 na magsama doon. Upang mapagawa ang proseso ng pag-akit sa kanibal na iyon, inihanda ko pa ang pain na ito para sa iyo. Siguraduhin na ang ganid ay nasa labas muna bago ang sinuman sa iyo ay lumipat, maunawaan. Sumagot si Flor nang sumang-ayon ang 7 masters, medyo nag-aatubili. Kasunod nito, lumingon si Flor sa mga gwardya bago tinuro si Gerald at umorder, dalhin mo siya. Samantala, isang maliit na alipin ang tumungo sa gilid ni Sheamus bago bumulong, Young Master Sheamus, sigurado ka ba na ang mga mula sa King Valley ay hindi magagawang ibagsak ang hindi natalo na God of War? Alam ko ang 7 mga Panginoon, nakikita mo, at mula sa kung ano ang nakita ko, ang bawat isa sa kanilang mga lakas ay maaaring hindi mahulaan. Basta alam mo kahit na ang Master ay isa sa alang-alang ang mga ito bilang isang makabuluhang tao kung sakaling dumating siya sa kanila. Ano pa ang kinakatakutan mo? Ang ganid ay napakalakas na ang kanyang lakas ay higit sa inaasahan ng itay noong una namin siya nakilala. Bukod kahit na nakita mo kung gaano kalupit ang ganid na nasa labanan. Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong hindi siya talunan ng ganoon kadali. Ano man, naghihintay ako upang ubusin ang floor para sa pinakamahabang oras. Sa tuwing nakikita ko siya na nakabitin sa harap ko, ramdam ko ang pag-aalis ng aking kaluluwa mula sa kung gaano siya kaakit-akit na mukhang nag-iisa. Napakaswerte ko na napilitan siyang kunin ang pusta na iyon. Kapag natalo siya, mga mabubuting bagay lamang ang darating. Haha, gayunpaman hindi ko maiwasang mag-alala. Sagot ng lingkod. Muli, wala talagang mag-alala. Ang lahat ay handa ng maayos at kapag pumasok na sila, hindi na sila lalabas. Idineklara ni Sheamus habang sinulyapan niya ang parehong malamig at masamang pagnanasa sa patas na balat na floor. Noon si Gerald at ang 7 Panginoon ay nakatayo na sa bukas na lugar ng Coliseum, na hinimok ang ilan mula sa loob ng karamihan ng tao na tumayo at magsimulang magbingi ng bulungan, Diyos ng Gyera. Diyos ng digmaan. Nakikita kung paano natapos ang dami ng tao, lahat ng 7 mga masters ay nagpalitan ng pagtingin kay Gerald habang umiling sila kasama ang nakakaawang mga ngiti. Para gamitin ka ng may bahay bilang pain, talagang malas ka, batang lalaki. Tuldok-tuldok. Huwag kang mag-alala sapagkat tiyak na maghihiganti kami sa iyo. Ngayon sige at akitin ang ganid. Sabi ng isa sa mga masters. Mismong si Gerald lamang ang hindi pinansin ng mga ito habang nakatitig ng pansamantala sa madilim na lugar. Kahit na mula sa kinatatayuan niya, nararamdaman niya ang napakalaking pagpatay sa hangarin na lumalabas mula sa bibig ng lugar. Naririnig din ang mga kagang na parang hayop na lumalabas sa kadiliman. Anong uri ng ganid na hayop ang pinaglalaban pa nila? Paano magkakaroon ng ganid na lakas ang isang ganid? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang nakakunot ang noo niya. Kabanata 13:15. Pang-6 at pang-7 kapatid. Pareho kayong kumuha sa kanya at pain ang ganid. Utos ng panganay sa mga masters. Pinatunayan. Idineklara ang duo ng agad nilang hawakan si Gerald sa kanyang mga braso at nagsimulang maglakad papunta sa pasukan ng madilim na lugar. Si Gerald mismo ay palihim na naghahatid ng kanyang panloob na lakas upang kung maging pangit ang mga bagay kahit papaano ay magkaroon siya ng mas mataas na tsansa na makatakas. Mula sa maaaring maramdaman ni Gerald, lahat ng 7 mga master ay nasa unang yugto lamang ng Earth Realm. Sa madaling salita, ang mga ito ay nasa parehong antas ng mga napinugutan niya ng ulo sa Gunter Manor. Habang natitiyak niyang kaya niyang kunin ang mga ito kung kailangan niya sa kalaunan, hindi niya pa rin alam kung ano ang antas ng lakas ng ganid. Anuman habang silang tatlo ay humakbang sa kadiliman, ang ungol ay naging mas malakas kaysa dati. Ang nag-iingay na nag-iisa ay maihahambing sa tuloy-tuloy na pagwelga at ang 2 Panginoon ay hindi mapigil ang makaramdam ng bahagyang paggulat. Pang-6 na kapatid, aaminin kong ang puso ko ngayon ay nag-aalab sa kabalisahan at wala akong ginagawa upang mawala ito. Hindi sa tingin ko ito ay isang ordinaryong ganid. Sa palagay ko hindi na tayo dapat magpatuloy pa.
Kung sa bagay kung hindi natin sinasadyang mabangga ito sa kadiliman tiyak na mapupunta tayo sa maraming problema. Iminungkahi ng ikapitong kapatid sa isang bahagyang maamong tinig. Matapos pag-isipan ito ng segundo, ang pang-anim na kapatid ay tumanggo muna bago sumagot sa tahimik na tinig. Tuldok-tuldok, sumasang-ayon ako. Itapon lamang natin muna ang batang iyon upang makita kung anong uri ng halimaw ang nakatago sa likuran doon. Agad na tumanggo pabalik bilang pagsang-ayon ang ikapitong kapatid pagkatapos ay tumingin kay Gerald na may malamig na ngiti sa labi. Aba, narinig mo kami. Maging mataktika at lockerin ang iyong sarili sa. Huwag kang mag-alala, nasa likuran mo kami. Napanood tuloy ni Gerald habang nagpapalitan ng ngisi ang dalawang magkakapatid. Malinaw na hindi nila inaasahan na buhayin niya ito. Kahit na, si Gerald mismo ay hindi sigurado kung ano ang gagawin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, habang totoo na siya ay malakas, ayon sa lalaking iyon, hindi pa rin siya malapit sa pagiging pinakamalakas. Sa pag-iisip na iyon kung makabangga niya ulit ang isang tulad ni Hogan tiyak na siya ay labis na maghahirap. Naiintindihan niyon, Gerald ay hindi tungkol sa gumawa ng isang bagay bilang hanggal tulad ng paglalakad diretso sa bibig ng panganib. Makalipas ang ilang sandali, ang pang-anim na kapatid ay hinisyan, "Hoy, bakit hindi ka naglalakad, batang lalaki? Kailangan mo ba kaming pilitin ka o ang isang bagay? Mas makakabuti kang makipagtulungan, bata. Kung hindi, papatayin ka lang namin ngayon at ihahagis ang iyong katawan." Banta ng ikapitong kapatid. Sa totoo lang, bakit hindi muna kayo magtutungo? Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Ano ang sinabi mo? Tinanong silang dalawa at natigilan. Bago pa man makapag-retort ang alinman sa kanila, agad na ginamit ni Gerald ang kanyang skill sa pag-crush ng buto upang palayain ang sarili mula sa kanyang pagpigil. Sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, tumpak na nakuha ni Gerald ang kanilang mga akupoint at tulad nito, nakabukas ang mga talahanayan. Ang nagulat na duo ay hindi kahit na may kakayahang magpumiglas ngayon. Ni alinman sa kanila ay hindi inaasahan na taglay talaga ni Gerald ang antas ng lakas na ito. Mula sa kung ano ang masasabi nila, malapit na siya sa mga advanced na yugto ng Spirit Earth Realm. Ikaw, naiisip ang parehong pang-anim at pang-pitong kapatid. Kahit na nais nilang ipagsigawan iyon, wala ni isang salita ang lumabas sa kanilang mga bibig. Habang pilit nilang sinubukan upang mabawi ang kontrol sa kanilang mga katawan, pareho silang nakadama ng isang bagay na tumitama sa likod ng kanilang mga leeg ng napakabilis, sa bawat hit na gumagawa ng isang natatanging iglap. Tuldok-tuldok. Ang susunod na bagay na nalalaman nila, sila ay ganap na malota habang ang kanilang kamalayan ay umalis sa kanilang mga katawan magpakailanman, kung hindi ito halatang sapat, binali ni Gerald ang kanilang leeg. Hindi nais na magaksaya ng anumang oras pagkatapos ay sinipa ni Gerald ang dalawang sariwang bangkay sa kadiliman. Sa sandaling iyon, ang mabibigat na kulog ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Hindi nagtagal nakita ni Gerald na malabo na makita ang isang malaking itim na figure na nakatayo sa may-anim na talampakan ng taas at isa't kalahating talampakan ng lapad na naglalakad palabas ng kailaliman ng lugar. Ang ganid ay napakalaki na bago siya maging ganun kalapit ang kanyang anino ay nataakpen na ng buo si Gerald. Pagkuha ng isang hakbang pabalik, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka, hindi ba ito masyadong malakas? Tuldok-tuldok tandang pananong. Ang isa ba doon ay totoong isang mabangis? Bago pa siya makapag-isip-isip ng mas matagal, gayon paman, ang mga ganid, na ayaw umalis sa lugar, tulad ng sinabi ng gwardya mula kanina ay nagbigay ng isang nakakabinging dagindong bago hinukay ang kanyang mga kamay sa lupa. Sa oras na napagtanto ni Gerald kung ano ang nangyayari, ang ganid ay nakikipag-rocket sa kanya kasama ang karagdagang tulong na ibinigay sa kanya ng mga braso. Mula sa kung gaano kabilas ang ganid ay nag-iisa, agad na masabi ni Gerald na siya ay kasing bilis ni Hogan. Sa madaling salita, hindi ito maganda. Akmang ipapareserba ito ni Gerald, nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla ng bigla niyang makita ang isang malaki at makapangyarihang mukhang kamay na inaabot sa kanya. Sa pamamagitan ng Diyos, ang kamay na iyon ay kasing laki ng isang coffee table. Kabanata 13:16. Sa puntong iyon, lahat ng buhok ni Gerald ay nakatayo na at alam niya sa isang katotohanang hindi niya maiiwasan ang atake. Sa pag-iisip na iyon, tinipon niya kung anong lakas ang makakaya niya upang maihanda ang kanyang sarili para sa epekto. Pagkalipas ng isang segundo, naglaon ang malakas na kamay laban kay Gerald na naging sanhi ng pagsabog ng enerhiya at puting usok ng mabuo si Gerald na lumilipad pa atros. Ang sobrang lakas ng epekto na nag-iisa ay nagdulot ng mga damit ni Gerald, lalo na sa kanyang likuran, na agad na napunit, at hindi nagtagal ay nakabangga ang likod ni Gerald laban sa mga pader na bato ng lugar. Kaagad na umuubo ng dugo, hindi na nagtaka si Gerald kung paano pinatay ng ganid ang iba pang mga master ng Spirit Earth Realm. Mula sa sasabihin ni Gerald, ang pagpatay sa kanila ay dapat na kasing dali ng paghampas ng bawang na may napakalakas na lakas ng ganid.
Siya ay mas malakas kaysa kay Hogan. Kung hindi dahil sa ang katunayan na si Gerald ay kamakailan lamang na masidhing nadagdagan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-aaral at paggamit ng sining ng Thunder Eruption, kung gayon mayroong isang magandang pagkakataon na siya ay namatay na mula sa isang heat na iyon. Anuman, hindi ngayon ang oras upang huminto at isipin ang tungkol sa lahat ng ito. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, agad na naaktibo ni Gerald ang kanyang kasanayan sa gun upang umiwas sa paligid ng nakahuhuli na lalaki bago tahimik at mabilis na umaakyat sa kisame ng bato sa lugar. Sa sandaling mahigpit ang pagkakahawak niya, humawak siya kaagad. Sa kabutihang palad, ang halimaw ng isang tao sa ibaba niya ay tila hindi alam kung saan siya nagpunta. Pinatunayan pa ito ni Gerald nang magsimulang tumakbo ang ganid sa paligid ng lugar upang hanapin siya. Napakahirap na kalagayan niya. Bagaman pawis na siya ngayon, nagpapasalamat si Gerald na kahit papaano makahabol siya ng hininga sa kasalukuyan. O kahit papaano iyon ang naisip niya. Hindi niya kailanman aasahan ang pendant ng jade na nakasabit sa kanyang leeg upang makalusot mula sa kanyang mga damit na ngayon ay sira-sira na dahil sa mahirap na anggulo na kasalukuyan niyang naroroon. Habang nag-iisa lamang iyon ay sapat na nag-aalala, tiyak na hindi ito makakatulong na ang nakalawit na pendant ay agad na nagsimulang magningning ng maliwanag. Katulad ng pago ng isang lubos na maliwanag na ilaw sa gitna ng isang itim na silid na wala sa asol, ang lahat sa loob ng lugar ay maaari na ngayong makita ang napakalinaw. Pero sa pag-ibig ng Diyos, kahit na hindi mo nais na tulungan ako, walang dahilan para saktan mo ako. Napaisip si Gerald sa sarili habang dahan-daang itinaas ng ulo ang higanti upang alamin kung saan nagmumula ang ilaw. Ang kanilang mga mata ay nakakabit na ngayon sa isa't isa, ang maikling sandali ng katahimikan sa pagitan ng dalawa na parang isang kawalang hanggan ng masumpungan ni Gerald ang kanyang sarili na sobrang nakatuon sa mga pisikal na katangian ng ganid. Mali ako noon, hindi siya 6 na talampakan ang taas ngunit malapit na siya sa 7. Ang kanyang buhok ay nasa buong lugar at mayroon din siyang shaggy balbas na tumatakip sa halos lahat ng kanyang mukha. Tulad ng para sa kanyang mga mata, ang mga ito ay isang hindi pangkaraniwang maliwanag na asol at ang kanyang mga kalamnan. Para silang mga tambak sa mga tambak na pinatibay na bakal na nagtakip sa kanyang katawan na puno hanggang sa labi na may lakas na paputok. Iyon ang huling bagay na nagawang magparehistro ni Gerald bago tuluyang kumalas ang isang mabangis. Kuminga, tunay na hinahangad ni Gerald na makalipad lang siya doon. Habang si Gerald ay tiwala sa kanyang bilis, alam niya na palaging may pagkakataon na mas mabilis ang ganid. Gayunpaman, kasalukuyan siyang nasa isang sitwasyon na dapat gawin o mamatay. Bago pa man niya maipatupad ang kanyang plano, gayunpaman, biglang tumalon sa lupa ang mga ganid. Hindi man hadlangan ang pag-atake, natagpuan ni Gerald ang leeg niya na nakakuyong bago agad mawala ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kisame. At itinulak papasok sa lupa. Bagaman tiyak na nasaktan niyon, kaagad na nagsimulang magpumiglas si Gerald sa kanyang kalunos-lunos na pagtatangka na makatakas sa daklot ng ganid. Natapos na ba niya ito? Iikot ba ang leeg niya tulad ng ginawa niya sa pang-6 at ika-7 kapatid kanina? Habang patuloy na tumatakbo sa isipan ni Gerald ang mga natatakot na saloobin, bigla niyang napagtanto na ang ganid ay hindi natatapos sa kanya ng diretso. Nagulat, dahan-dahan siyang lumingon upang makita kung ano ang nagpapanatili ng ganid. Sa kanyang pagtataka, ang ganid ay nakatingin ngayon sa jade pendant na nakahiga sa kanyang dibdib. Ano pa, ang paghawak niya sa leeg ni Gerald ay unti-unting lumuwag sa paglipas ng panahon. Kasunod nito, pinanood ni Gerald habang maingat na tinanggal ng ganid ang pendant sa leeg ni Gerald. Dahil ang palawit mismo ay sukat lamang ng palad ng bagong panganak sa kamay ng napakalaking tao, mas katulad ito ng isang butil ng trigo. Matapos ang pag-aaral ng ilang oras, ginamit ng napakalaking tao ang ilaw ng palawit upang magaan ang mukha ni Gerald. Ang pangalawa ay ginawa niya ito, agad niyang inilagay ang pendant sa jade pabalik sa dibdib ni Gerald bago kumuha ng ilang hakbang pabalik sa takot. Kung kinailangan ni Gerald na ilarawan ang mukha ng ganid na para bang nakita niya ang demonyo. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na nakakagulat, ang ganid ay mabilis na lumuhod sa harapan niya na may malakas na thud bago idineklara sa isang malalim at namamaos na tinig, "Patawarin mo ako, Panginoong Diyos, sapagkat ako ay nagkasala." Sandali na nagulat, mabilis na nakuha muli ni Gerald ang kanyang talino at matapos na isuksok muli ang pendant sa kanyang nakabasurang kamiseta, ay sumagot, "Master Deity." "Oo, Master Deity. Ang mahihinang ito ay pinangalan ng Leo at binabati kita ng may lubos na respeto." Sigaw ng ganid bago ibaba ang ulo sa lupa. Sa itsura nito, ang ganid ay tila medyo katulad kay Keina. Pagkatapos ng lahat, pareho silang kinikilala bilang isang uri ng Diyos. Maaari bang nagmula sina Leo at Keina sa iisang lugar? Kung iyon ang kaso, paano ito nangangahulugan na si Leo ay dapat na hindi bababa sa libu-libong taong gulang?
Habang namamangha si Gerald sa katotohanan iyon, nagsimula siyang magtaka kung bakit pinili ng jade pendant na muling mag-ilaw ngayon sa lahat ng oras. Ang mainit na sensasyon na huling lumitaw ilang araw na ang nakakalipas ay naroroon din ngayon. Maaaring ang sensilyo ng jade ay naramdaman na ang mga mula sa lugar na ito ay malapit at sa paglaon ay lilito. Kabanata 13:17. Ano man ang kaso, dahil ang tao ay maaaring magsalita, nangangahulugan iyon na tiyak na siya ay walang ganid. Nang makita na ang layunin ng pagpatay mula kanina ay pinalitan ng napakalawak na paggalang, tinanong ni Gerald. Tuldok-tuldok, alam mo ba kung sino ako? O pamilyar ka lang sa pendant? Nakita ko na ang isang larawan mo dati, Master Deity, at alam ko sa katotohanan na ang Dragon Blood Jade ay ang iyong personal na mahiwagang sandata. Sa buong buhay ko, hindi ko inisip na talagang makakasama ako sa iyong kagalang-galang na presensya, Master Deity. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong patatawarin mo ako sa aking kawalang ingat kanina. Sagot ni Leo na nakaluhod pa rin sa lupa. Ang isipan ni Gerald ay punong-puno ngayon ng mga katanungang nais niyang itanong kay Leo. Kung tutuusin, hindi madali para sa kanya na makilala ang isang nagmula sa parehong lugar tulad ni Keina at ng babaeng nakaputi. Si Leo ay tiyak na magiging isang kayamanan ng impormasyon. Nang magsisimula na siyang magbaril ng mga tanong sa kanya, gayunpaman, bigla niyang narinig ang mga yabag na papasok sa lugar. Sa nahulaan niya, malamang na ang 5 magkakapatid na patungo sa malapit upang siyasatin kung bakit ang tagal ng pang-6 at ika-7 kapatid ay nagtatagal. Naturally, narinig din ni Leo ang mga ito at tinaas niya ang ulo, nakatingin kay Gerald. Sa isang paraan, parang tinatanong niya kung ano ang relasyon ni Gerald sa mga taong iyon. Naiintindihan nito pagkatapos ay sumagot si Gerald, hindi sila espesyal kahit na nagtataka ako. Yamang mas malakas ka kaysa sa akin, paano mo napakulong sa kanila? Napabuntong hininga, walang nagawa na sumagot si Leo, habang hindi ako natatakot sa kanila, nagtataglay sila ng mga mahiwagang tool na maaaring makagawa ng asol na ilaw. Ang mga tool na iyon ay magagawang gayahin ang kidlat sa kalangitan, at ang tamaan ng mga ito ay bahagyang nagpagulat sa aking katawan. Habang tinangka kong makatakas bago, gumawa sila ng isang makalangit na pagbuo ng kidlat. Sa huli, hindi ako naglakas loob na labanan ang ganoong mga kapangyarihang makalangit at nagtapos sa pagka-corner sa lugar na ito. Narinig iyon, matawa lamang na natawa si Gerald sa kanyang isipan. Sa sinabi niya, napagkamala ni Leo ang mga stun gun bilang mahiwagang tool. Tulad ng para sa makalangit na pagbuo ng kidlat, marahil ito ang isinasaalang-alang niya sa mga grid ng kuryente sa labas. Siyempre, ang mga singil sa kuryente tulad ng mga iyon ay walang kahulugan kay Leo. Malalaman ni Gerald dahil ang mahihinang pagsingil na iyon ay tiyak na hindi magagawang lumapit sa pananakit sa kanya. Sa paghusga mula sa kung paano ginamit ni Leo ang mga terminong makalangit at kung paano siya hindi naglakas loob na labanan ang gayong mga kapangyarihang makalangit, gayunpaman, tila maliwanag na tumatanggi lamang siya na iwanan bilang labis na paggalang sa banal. Ngayon nakuha ang kabuluhan ng sitwasyon, tiningnan ni Gerald si Leo bago tanungin, nais mo bang umalis? Agad na tumango bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Leo, handa ka bang iligtas ako, Master Deity? Kung ang mahinang ito ay nagawang umalis sa lugar na ito na nasa M***man, handa akong sundin ka sa tabi mo at maging ano pa mang nais mong maging ako. Akmang ibababa muli ang kanyang ulo, mabilis na inabot ni Gerald upang pigilan siya habang sinabi niya, hindi na kailangan iyon. Ano man, tumayo ka Leo. Ngayon makinig ng mabuti at gawin lamang ang sinabi ko. Kung susundin mo ang lahat ng aking mga order, tiyak na makakaalis ka. Matapos magamit ang kaunting pagsisikap upang hilahin si Leo sa lupa, pagkatapos ay sumandal si Gerald palapit sa tainga bago ibulong ang plano. Tuldok-tuldok. Ilang sandali lamang tumango si Leo. Samantala, si Flor na nakaupo pa rin sa labas ay lalong nag-alala habang siya ay nagbubulungan, ano ang nangyayari sa mundo. Pang-6 at pang-7 kapatid na lalaki ay pumasok ng medyo sandali. Tuldok-tuldok, bakit hindi pa sila lumabas? 10 minuto na ang lumipas at kahit na hindi siya mailabas ng duo, dapat may mga palatandaan pa rin ng paggalaw sa loob. Pwede bang inaaway siya ng pang-6 at pang-7 kapatid sa loob? Kaya ba ang tagal nilang tumatagal? Sa palagay mo ba bakit ang 5 iba pang mga masters ay pumasok upang tumulong? Dahil hindi nila nakita ang anumang mga palatandaan ng paggalaw mula sa duo. Pinag-aralan si Yenny. Siguro, kahit na sa tingin ko na may isang bagay na hindi tama. Ibig kong sabihin ay tingnan ang Seamus. Siya ay nanunuya sa buong oras na ito. Sigurado akong may kinalaman siya. Sagot ni Flor na ngayon ay labis na nababalisa na hindi na siya nakaupo pa rin. Tulad ng pagkabalisa ng karamihan sa mga tao na umabot sa rurok nito, isang nakakabinging dagandong ang biglang marinig na nagmumula sa loob ng madilim na lugar.
Ang ugong mismo ay nakaramdam ng medyo mahiwagang likas na katangian na may kakayahang huminga ng lahat habang ang buong Coliseum ay halos manginig mula sa kung gaano ito kalakasan. Pagkalipas ng isang segundo, isang malakas na unos ng hangin ang nagsimulang marahas na paghihip palabas mula sa loob ng madilim na lugar na nagpapadala ng buhangin na lumilipad saan man. Ang lahat ay sabay na natigilan at namangha sa kanilang kasalukuyang nasasaksihan. Gayunpaman ang 5 natitirang masters ay agad na nagsimulang umatras nang makita nila ang lahat ng ito. Mula lamang sa pagngangangal na nag-iisa, mas matiyak nila na ang ganid ay hindi ordinaryong pagkatao. Sa sandaling iyon, ang isang napakalaking figure ay maaaring makita na nagmamadaling lumabas mula sa madilim na lugar, na nagpapadala sa madla ng isang nasa sabik na gulo habang maraming tao sa gitna ng karamihan ay nagsisigawan, malalabas na. Lalabas na. Sa pamamagitan ng mga mata ng lahat na nakatuon sa pasukan ng madilim na lugar, pinapanood nila habang ang 7 talampakang taas na si Leo ay dumula sa bukas na lugar. Sa kabila ng kung gaano kalaki ang kanyang construction, nakakakilabot ang kanyang bilis. Sinasamantala ang lahat ng alikabok at buhangin sa hangin, sumugod si Leo patungo sa isa sa mga Panginoon at, na may tila walang kahirap-hirap na pumutok sa balikat ng Panginoon, pinadalhan siya ng paglipad ng ilang dosenang metro ang layo. Malinaw na nawasak ang balikat nito, natapos ang pagbangga ng master sa mga pader na bato ng bukas na lugar, na naging sanhi ng halos pagninig ng Coliseum mula sa napakalaking epekto. Pag-ubo ng isang subo ng dugo pagkatapos ay nawala ng malay ang master at huminto ng mahina sa lupa. Kabanata 13:18. Habang hindi siya patay dahil hindi pa natalo ni Leo ang alinman sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan, walang paraan sa impyerno na maaari niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Paglabas ng isa pang nakakabingi na dagindong, lahat ay pinilit na takpan ang kanilang tainga sa oras na ito dahil sa kung gaano siya kalapit sa kanila ngayon ni Leo. Bago pa man maiparehistro ng sino man ang nangyayari, gayon pa man, kumilos na ulit si Leo. Sa oras na muling imulat ng madla ang kanilang mga mata, nakatayo na si Leo sa harap ng 4 na natitirang masters. Sa 4 na tumpak at mabilis na pagwelga, nagpatuloy na binaba ni Leo ang bawat isa sa kanila. Ang paraan ng paggawa nito ay ginawang madali at halos iminungkahi nito na nakikipag-uusap siya sa wala kundi mga insekto lamang. Nang makita iyon, ang mga nakaupo pa rin kaagad na natagpuan ang kanilang sarili na bumangon at umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman si Flor ay masasabing mas gulat pa kaysa sa sinumang iba pa mula sa karamihan ng tao, at ang kanyang ekspresyon ay gumawa ng isang matinding pagbabago sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat ng 7 mga master na bawat isa ay mataas ang ranggo sa loob ng King Valley ay inilabas sa iisang hampas mula kay Leo. Hindi nakakagulat na si Seamus ay naging kumpiyansa sa buong oras na ito. Kahit na ang ekspresyon ni Yenny ay nagbago para sa pinakamasama, ang puso niya ay kumakabog mula sa eksenang kasalukuyan niyang nasasaksihan. Sa pagtingin sa mga pagkilos ni Leo na hindi pangkaraniwan, natagpuan ni Seamus ang kanyang sarili na bumangon mula sa kanyang kinauupuan, pati na rin ang kanyang namumutlang mukha na lingkod ay nagsabing, napaka-fierce lang nito, young Master Seamus. Naniniwala ako na ang lahat ng mga pagkabigla na binigay namin sa kanya ay nagpasigla ng kanyang potensyal, na ginagawang mas malakas siya kaysa dati. Sa puntong ito, talagang hindi ito isang kahabaan upang tawagan siya na isang hindi mapigil ang puwersa. Gayunpaman tayo ay hindi dapat mag-alala na bigla siyang lumabas, tama. Hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, natatakot siya sa mga pagkabigla sa kuryente. Kung sakaling may mangyari na hindi maganda, nais kong mag-order ka sa mga namamahala na singilin ang grid ng kuryente sa buong lakas. Utos ni Seamus, ang mukha niya ngayon na lalong namumutla rin. Ngayon na ang lahat ng 5 mga Panginoon ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw, ang napakalaking Leo ay nagsimulang sumugod patungo sa mga pintuan ng pasukan tulad ng pagbibigay ng utos ni Seamus. Sa bilis ng pagpunta ng malatayte na lalaking iyon, walang duda na ang mga pintuang bayan ay hindi makakapigil laban sa sinisingil na pag-atake. Pag-unawa dyan, ang nagpapanik na Seamus ay agad na nag-order, bilisin mo at iyon na ang mga grid ng kuryente. Kuryente siya habang kaya namin. Sa puntong iyon, ang buong Coliseum ay bumaba sa kaguluhan at marami sa mga miyembro ng madla ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Kahit na ang mga mula sa King Valley ay nakayakap na sa braso ni Flor, hinihimok siyang umalis habang sumisigaw, "Miss, dapat na tayo umalis kaagad." Napakapanganib dito. Ngunit ang 7 masters, nandoon pa rin sila. Sigaw ni Flor, luha na sa mga mata niya. Pagbalik sa Leo, siya ay 1 pulgada lamang ang layo mula sa pasukan ng biglang, ang buhay na gate ay tila nabuhay, malakas na nakayapos habang nagsasayaw ang mga asul na jolts ng kuryente sa ibabaw nito. Gayunpaman, hindi na natakot si Leo sa kuryente tulad ng dati. Nang mapunta siya sa isang napakalakas na suntok sa mga metal na gate, tumakbo ang kuryente sa kanyang katawan.
Bagaman nagdusa siyang pisikal, hindi na siya nag-alala tungkol sa pagtanggap ng makalangit na paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, nalaman na niya ngayon na ang kuryente na ito ay hindi talaga kidlat na langit. Sa pamamagitan ng isang paputok na tunog, madali niyang pinunit ang mga pintuang bakal sa pamamagitan ng solong suntok na iyon. Nang mapagtanto kung ano ang naganap, ang kaguluhan sa Coliseum ay lalong lumala habang ang mga hiyawan ng takot ay pinuno ang lugar. Ang impyerno. Hindi na siya natatakot sa electric shocks. Sigaw ni Sheamus sa kanyang lubos na hindi paniniwala. Ang kanyang kinilabutan na tagapaglingkod sa kabilang banda ay nakakita na ng hindi mabilang na mga tanod ng Fairlane na hinahagis sa hangin upang malaman na oras na upang magpatakbo para rito. Batang Panginoon, kailangan nating tumakbo. Pagmamakaawa ng takot na lalaki. Hindi namin kaya. Kung papayagan nating makatakas ang napakalakas na ganid na ito, tiyak na tataguhin ng aking ama. Sumagot si Sheamus, tila ayaw na hayaan na lamang ang mga bagay na magtapos ng ganito. Huwag na nating abalahin ang tungkol doon, young master. Kung hindi ka tatakbo ngayon, tunay na magiging huli na para sa atin. Sigaw ng alipin habang agad niyang sinisimulang hilahin si Sheamus patungo sa kaligtasan bago pa siya makapagprotesta. Ang buong Coliseum ay tunay na sagisag ng pandemonium sa puntong ito. Anuman matapos ang pagmamadali palabas ng lugar, hindi na lumingon pa si Leo. Sumusunod sa mga tagubili ni Gerald, kasalukuyan siyang papunta sa bundok upang maghanap ng isang yungib na sinabi sa kanya ni Gerald upang pansamantalang magtago. Si Gerald mismo ay nakahinga ng malalim sa pag-scan sa Coliseum na ngayon ay kahawig ng isang lugar kung saan walang tao na bumiyahe dati. Sa pagtingin sa makapal na dingding na bato, mga pintuang metal, at mga kuryenteng-kuryente na tuluyan ng nabawasan ni Leo, ang gulat na Gerald ay natagpuan ang kanyang sarili na iniisip, gone okay takot-takot. Tuldok-tuldok tandang padamdam. At dito naisip ko na si Hogan ay napakalakas na. Kung sakaling labanan niya si Leo, marahil ay hindi magkakaroon ng problema sa kanya si Leo. Ang totoong lakas ni Leo ay mas malakas na sa kanya, sa kabila ng malapit na si Gerald sa advanced na yugto ng Spirit Earth Realm. Kabanata 13:19. Anuman, hindi sinundan ni Gerald si Leo dahil ang pagmamadali pabalik sa King Valley ang inuuna. Tulad ng para sa yungib na ipinadala niya kay Leo, ito ay isa na medyo natago. Dati ay napadaan siya ni Gerald habang bumalik sa libis na nag-iisa, at dahil hindi niya alam kung hanggang saan makakarating ang Fairlayers upang makuha muli si Leo, naisip ni Gerald na ang yungib ay ang pinakamagandang pusta ni Leo na maiwasan ang pagtuklas. Siyempre, alam ni Gerald na hindi natakot si Leo sa mga stun gun, at habang hindi talaga alintana ni Gerald ang buhay ng Fairlayers, kung pasimulon lamang silang papatayin ni Leo, at magdulot ng napakalaking pagbaha ng dugo, pagkatapos ay ang target sa likod ni Gerald tiyak na lalakihan. Sa madaling sabi, ayaw ni Gerald na akitin ang pansin ng kapwa mga Gunters at ng mga mula sa Judgment Portal. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na mas mabuti para sa Leo na manatiling nakatago sa ngayon. Anuman, kailangan niyang magmadali pabalik sa King Valley upang makuha ang 3 halaman na mapagaling ang Sierra. Pagdating lamang niya sa pamilyar na bakuran, nakita ni Gerald ang isang nasa edad na lalaki, na mukhang nasa edad na 40, at 2 sa kanyang mga sakop na nakatayo sa harapan ni Miles. Manalo ka. Sino sa tingin mo kahit sino ka, Miles? Upang payagan lamang ang ilang random na tao sa lambak. Impyerno, nagpunta ka pa rin at naghanda ng isang silid para sa kanya. Kinutya ang lalaki. Sa kabila ng malinaw na kaiabangan ng lalaki, magalang na sumagot si Miles, maaaring hindi mo namamalayan ito, Steward Sam, ngunit ang taong iyon ay ako at ang Panginoon ng alagad ng tagabigay ng libis. Tumating siya upang humingi ng gamot kaya't pinayagan ko siyang pansamantalang manatili. Ano? Hindi lamang siya lumapit upang humingi ng gamot, ngunit ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon. Bakit hindi ko pa naririnig ang master na pinag-usapan ito bago pa ito? Anuman, ang King Valley ay hindi isang lugar para sa mga ordinaryong tao na pumasok sa lahat ng kalokohan. Itigil na ang kalokohan na ito at iwaksi ang silid na iyon para sa akin. Nakalaan ito para sa anak ni G at Ginang Kate. Gayon din, pinapaalala ko sa iyo na hindi ka na tagapangasiwa ng lugar na ito, Miles. Handi man ka lang sa King Valley ngayon. Ano man ang kaso, mas mabuti kang mag-focus sa paglilingkod sa kanilang anak na lalaki at gampanan ang iyong mga tungkulin ng maayos, kung hindi, sisagot ka sa akin. Pang-iinis ni Sam habang ikinakaway ang kamay. Habang si Miles ay walang ideya kung sino ang anak ni G at Ginang Kate, hindi nagtagal ay nakuha niya ang kanyang sagot. Habang ang isa sa mga gwardya ay tumagal ng isang hakbang sa gilid, nagsiwalat ito ng isang magandang mukhang kahon karaniwang ginawa para sa mga sanggol, at sa loob nito ay isang tuta. Kaya, ang anak na lalaki ni G at Ginang Kate ay hindi hihigit sa isang aso. Sumilay ang galit sa mukha ni Miles.
Siya ay isang taong mabubuhay at mamamatay alang-alang sa kapwa King Valley pati na rin ang master ng lambak. Sa kabila nito, hindi lamang sila ngayon ang nag-uutos sa kanya na tumira kasama ang isang aso, ngunit kailangan din niya itong pagsilbihan. Ang sino mang naninirahan sa planeta ay makaramdam ng pagkabagot nito. Kahit na ganoon, masiksik lang ni Miles ang kanyang kamao, hindi naglakas loob na umimik. Paglingon niya ulit kay Sam, gayon paman, naisalayan ng sulok ng kanyang mga mata si Gerald na nakatayo malapit sa pasukan sa buong oras na ito. Napagtanto iyon, pilit nang umiti si Miles bago sinabi, G. Crawford. Saan ka nang galing? Papunta na sana ako, hanapin ka. Kahit na malinaw na nakita ni Gerald ang lahat ng naganap, simpleng kunwari ay wala siya at sumagot, nagpapasyal lang ako upang tumingin sa paligid. Nilinaw ang kanyang lalamunan pagkatapos ay umiling si Miles bago sinabi, nakikita ko. Pinag-uusapan kung saan, G. Crawford, ako, ay mayroong seryosong bagay na dadalhin na natatakot akong hindi ko maibahagi ang mga detalye ng. Sa pag-iisip na iyon, ikinalulungkot kong sabihin na hindi kita matutulungan sa oras na ito. Sa huli, ako ay isang taong mababa lamang ang ranggo sa King Valley at walang sinumang seryoso sa akin kahit na sigurado akong nakita mo na ang nangyari kanina. Tuldok-tuldok. Narinig iyon, alam ni Gerald na walang point na magtanong tungkol sa mga nakapagpapagaling na halaman ngayon. Kung tutuusin, kung maging ang issue dito ay narito, ano pa ang pagkuha ng mga bihirang halaman? Sa sandaling iyon, si Sam na pansamantalang lumakad nang lumapit si Gerald kanina ay bumalik na may dalang isang bag. Ito ay ang baon ni Gerald. Ang nilalaman ng bagahe mismo ay hindi anumang espesyal kahit papaano kay Gerald. Ilang libro lamang na sinabi ng lalaki kay Gerald na ibigay sa master ng lambak. Sa pagkakaalam ni Gerald, ang mga libro ay nagtataglay ng mga tala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga remedyo ng mga tao. Siyempre, bilang karagdagan sa pagkuha ng mga halamang gamot, malinaw na ang layunin ng tao na palawakin pa ang kanyang network gamit ang mga bagong puwersa. Ano man ang kaso, malakas nang umuso si Sam, ano ito, ano ito? Kaninong sirang bag ito? Akin na yan, sagot ni Gerald habang nakatingin sa mustache steward. Nang marinig ang sagot ni Gerald, itinapon ni Sam ang bag na dumapo mismo sa paanan ni Gerald bago sumigaw, nako, mulat na alam ko. Ngayon kunin mo na yan at umalis ka na. Galit na galit, ang pulang-pula na si Miles saka sumagot, ano ang kahulugan nito, Sam? Sinabi ko na sa iyo na si G. Crawford ay naririto sa ngalan ng akin at tagapagbigay ng Panginoon. Paggamot kay G. Crawford ng ganito. Wala ka ba talagang pakialam sa akin? Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na kung hindi kita inirekomenda sa iyo noon, hindi ka maitaas bilang Katie-wala ngayon. Dapat mong malaman kung ano ang nagawa mo para sa akin na mag-overreact ng ganito. Huwag lumampas sa linya. Wala akong makukuhang salita sa sinabi mo lang, Miles. Hindi isang salita. Ungol ni Sam, madilim ang ekspresyon nito nang humakbang ng pabant bago tumadyak sa bag ni Gerald. Pinapanood si Sam na nagpatuloy na maglapat ng labis na puwersa sa kanyang paa, upang kuskusin lamang ito, agad na nagsimulang huminga ang hininga ni Miles. Kabanata 13:20. Oh, anong meron, may balak ka bang hampasin ako o kung ano? Haha, napakasisiyahan na makita kang galit na galit tulad ng ilang untamed bear. Halika, hampasin mo ako. Gawin ang araw ko. Pangungulit ni Sam habang sinisimulang tapikin ang mukha ni Miles na kinukot siya. Isang segundo matapos niyang sabihin iyon, nanlaki ang mga mata ni Sam nang makita niyang lumilipad sa hangin, isang nasusunog na sensasyon ngayon sa kanyang kanang pisngi. Tulad ng siya ay sumisigaw mula sa napakalawak na sampal ni Gerald, lahat ng hangin ay natambo mula sa kanya sa pangalawang bumangga ang kanyang katawan sa sulok ng isang pader. Habang nagsimulang magsuka ng dugo si Sam, maraming mga ngipin ang makikita na halo-halong may likidong pulang-pula. Habang ang dalawang bodyguard ni Sam ay nakatayo na na-freeze sa lugar, ganap na natigilan, dahan-daang gumapang si Sam sa kanyang tuhod, nanlilisik na mga punyal sa kanyang lubos na hindi paniniwala sa lalaking kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Miles. Ikaw, paano mo ako pananghahampas? Ungol ni Sam habang pinapanood si Gerald na kinukuha ang kanyang bag. Tinatapisan ng dumi ng bag pagkatapos ay sumagot si Gerald, ano? Ikaw ang humihiling na tamaan, hindi? Nasiyahan ka ba ngayon, ikaw blabbermouth? Ikaw, nililigawan mo ang kamatayan. Patayin siya. Galit na sigaw ni Sam sa dalawa niyang mga nasasakupan habang nanginginig ang buong katawan niya, sobrang nasaktan upang bumaba pa sa lupa. Hindi, teka, huwag gawin ito. Sigaw ni Miles sa isang gulat, alam na lubos na ang bawat tanod sa loob ng King Valley ay lubos na bihasa. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay sanhi ng paglaki ng mga mata ni Miles sa pagkabigla. Bago pa man makagalaw ang mga gwardya, mabilis na lumipat sa kanila si Gerald. Sa isang solong sipa, pareho silang natapos na lumipad ng medyo malayo.
Napagtanto na pareho silang hindi nakapagbangon matapos matanggap ang pag-atake na iyon, agad na isinumpa ng kinilabutan na si Sam, Fupak. Hindi nais na manatili doon mas matagal, sinimulan agad ni Sam na tumayo upang makatayo upang makatakas sa pinangyarihan. Sa sobrang pagkadismaya niya, mabilis niyang naramdaman ang pagtapak ng paa ni Gerald sa kanyang ulo. Oh, sa palagay mo makakaya mo bang umalis ng ganoon? Malamig na tanong ni Gerald. Mas mabuti na huwag kang makikipag-usap sa akin. Ito ang King Valley, alam mo ba? Pagyatek sa ulo ng pinakamakapangyarihang tao dito. Tuldok-tuldok, mayroon kang isang hiling sa kamatayan o isang bagay. Sa totoo lang talagang ipinapalagay ko na ang mga mula sa King Valley ay pawang mga pambihirang tao bago ako dumating dito. Ako ay kahit na kumbinsido na ang Panginoon ng iyong lambak ay isang kataas-taasang tao. Nakalulungkot lahat mula sa lambak na nakatagpo ko maliban kay Miles ay lubos na nabigo. Sa pag-iisip na iyon, bakit ko dapat ipakita kahit kaunting respeto sa isang walang silbi na tagapangasiwa na tulad mo? Gayon din, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan kahit ang aking mga gamit? Medyo matapang sa isang taong walang silbi, sa palagay mo. Sagot ni Gerald habang dahan-dahan siyang nagsimulang mag-pressure sa leeg ni Sam. Ngayon ay kapwa takot at sa sobrang sakit natagpuan ni Sam ang kanyang sarili na nadumihan ang kanyang pantalon dahil sa kung gaano kahirap para sa kanya na huwag isipin ang tungkol sa kanyang leeg na pumutok kung nagpatuloy ang pagdaragdag ni Gerald ng higit na puwersa sa kanyang paa. Di mangyaring maawa kayo. Mangyaring pag-usapan lamang natin ito. Pagmamakaawa ni Sam. Natutuwa ako na sa wakas ay napagtanto mo kung saan ka tumayo. Ngayon habang maayos ako sa pagpapaulam sa iyo, kailangan mo munang gumawa ng isang bagay para sa akin. Naaalala mo kung paano mo natapakan at nadumisan ang aking bag. Linisin mo yan. Utos ni Gerald habang itinapon ang bag kay Sam. Hour ka agad. Sagot ni Sam habang mabilis niyang sinimulang panaasan ang dumi mula sa bag gamit ang kanyang mga kamay. Halos isang segundo mamaya, gayunpaman, si Gerald ay nakarating sa isang sipa sa kanyang mukha. Ano ang nagawa kong mali? Ginagawa ko ang iniutos mo sa akin. Bulyo ni Sam. O talaga, hindi ko maalala na sinasabi sa iyo na linisin ito gamit ang iyong mga kamay. Tuldok-tuldok, gamitin ang iyong dila upang dilaan ito malinis tulad ng mat ikaw ay. Ungol ni Gerald. Nakikita kong gaano kabanggas at walang awa ang titig ni Gerald, likas na kilig lang si Sam sa takot. Huminga ng malalim, naisip ni Sam, maaari kang magkaroon ng huling tawa ngayon, ngunit tiyak na maghihiganti ako balang araw. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Maghintay ka. Anuman, inilabas ni Sam ang kanyang dila at sinimulang dilaan ang malinis na bag, alam na ito lamang ang paraan na maiiwasan niyang magkaroon ng mas maraming gulo. Hindi talaga inaasahan na susundin talaga ni Sam ang kanyang mga utos, ang naiinis na si Gerald pagkatapos ay sinipa ang nasugatang tagapangasiwa sa labas ng bakuran habang sumisigaw, ngayon ay talunin mo ito. Habang si Sam ay kumari pa ng takbo, si Miles na nakatayo roon sa buong panahong ito ay may pagpapatuloy lamang ang pagtitig ng malapad ang mata kay Gerald, tuluyang natigilan sa nasaksihan niya lamang. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.